Hindi ako makapaniwala na ikaw yan. Nanginginig ang boses ni Aling Maring habang nakatayo sa pintuan ng kanyang maliit na bahay na kahoy na may bitak-bitak na pader. Nakita niya ang lalaking sumumpa siyang hinding-hindi na muling makikita. Si Mang Berting, 15 taon na ang nakalipas. Nakasuot siya ng suit na mas mahal pa sa lahat ng ari-arian niya. Ang kanyang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Nakasuot siya ng lumang blusa na ilang beses nang tinahi at tsinelas na pudpod na ang suwelas. Sa pagitan nila'y katahimikan ng 1 dekada at kalahati. Maring, ako. Sinubukang magsalita ni Mang Berting, ngunit ang mga salita ay nabara sa kanyang lalamunan nang makita ang loob ng bahay. Isang lamesa na pilay ang isa paa, 3 batang nakayapak na nakatingin sa kanya ng malalaking mata, hubad na pader, ang amoy ng hamog at kahirapan. 5 oras siyang naglakbay sakay ng kanyang mamahaling sasakyan para marating ang liblib na nayon na ito. Sanay na siyang sabihin ang kanyang sasabihin ng 1000 beses, ngunit walang naghanda sa kanya para dito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Matigas ang kanyang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukuwento ng ibang istorya. May sakit, napakasakit. Kailangan kong kausapin ka. Isang hakbang ang ginawa ni Mang Berting. Mahalaga? Mahalaga. Mapait na tumawa si Maring. Pagkatapos ng 15 taon, pagkatapos mong umalis ng walang paliwanag, pagkatapos mo akong iwan mag-isa, nang higit kitang kailangan, ang mga bata ay nagtago sa likod ng kanilang ina. Ang pinakabata, na halos 5 taong gulang pa lamang, ay yumakap sa kanyang binti. Hindi ito ang iniisip mo, sabi niya. Kung gayon, sabihin mo, ikinrus niya ang kanyang mga braso. Sabihin mo, ano ang napakahalaga na nagdala sa iyo rito pagkatapos ng mahabang panahon? O sabihin mo, bakit ka lumalabas ngayon na natuto na akong mabuhay nang wala ka? Ngayon na hindi ko na kailangan ang iyong mga walang lamang pangako. Huminga ng malalim si Mang Berting, isinubo ang kamay sa bulsa ng kanyang jacket at kumuha ng isang sobre na magpapabago ng lahat. Naparito ako para ibigay sa iyo ito, sabi niya, at para sabihin ang totoo. Ang salitang iyon ay lumutang sa pagitan nila tulad ng isang multo, dahil ang katotohanan ay may kapangyarihang sirain ang kaunting natitira o muling itayo ang lahat mula sa abo. Tiningnan ni Maring ang sobre nang hindi hinahawakan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na masakit. Ang hindi niya alam ay ang sobreng iyon ay naglalaman ng isang bagay na hindi niya inakala, at ang usapan na magsisimula ay magbubunyag ng mga lihim na nakabaon sa loob ng 15 mahabang taon. Kung ang kwentong ito ay tumatagos sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe. Ang mga kwento tulad nito ay kailangang ibahagi. Hindi kinuha ni Maring ang sobre. Tumabi lang siya at itinuro ang loob ng bahay ng 1 tuyong kilos. Pumasok ka, pero hubarin mo ang mga sapatos mo. Ayoko na dudumihin mo ang sahig. Sumunod si Mang Berting. Hinubad ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat at iniwan sa pasukan. Ang sementadong sahig ay malamig sa kanyang mga paa. Malinis, napansin niya. Sa kabila ng lahat, ito ay walang dungis na malinis. Patuloy siyang pinagmamasdan ng 3 bata. Ang pinakamatanda, isang batang babae na mga 12 taong gulang na may magulo ang tirintas, ay tumingin sa kanya na may pagdududa. Ang gitna, isang batang lalaki na 8 taong gulang na may t-shirt na 2 sukat ang laki, ay nagtatago sa likod ng kanyang ate. Ang pinakabata, na nakakapit sa binti ng kanyang ina, ay sinisipsip ang kanyang hinlalaki. Sofia, dalhin mo ang iyong mga kapatid sa labas, malumanay na utos ni Maring. Pero nanay, ngayon, anak, tumango ang bata, hinawakan ang kamay ng kanyang mga kapatid at lumabas sa likod bahay. Bago umalis, binigyan niya si Mang Berting ng isang huling tingin. Isang tingin na nagsasabing, kung sasaktan mo siya, malalagot ka sa akin. Naramdaman ni Mang Berting na may humigpit sa kanyang dibdib. Ang batang iyon ay may parehong apoy sa mata tulad ni Maring, ang parehong espiritu na minahal niya noong mga nakaraang taon. Upo ka. Itinuro ni Maring ang isang upuang tagilid sa tabi ng lamesang pilay. Bagaman hindi ko alam kung makakatagal ang suit mong gawa ng designer, umupo siya nang hindi sumasagot sa pambobola. Ang lamesa ay nakahanda para sa 4 na iba-ibang pinggan, 4 na tortilya sa isang plato, isang kaldero ng gulay. Iyon ang hapunan. Sa iyo ba sila? Tanong niya. Bagaman alam na niya ang sagot. Ang mga bata. Umupo si Maring sa tapat niya na pinananatili ang distansya. Hindi. Nakita ko sila sa kalye at nagpasya akong kolektahin sila. Maring, ano ang inaasahan mo, Berting?
na mananatili akong nagyayelo sa oras na naghihintay sa iyo. Nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ako. Sino ang ama? Ang tanong ay lumabas ng mas matigas kaysa sa kanyang nilalayon. Si Maring ay tumingin sa kanya na may kalahating sakit, kalahating galit. Hindi iyon ang problema mo. Hindi na. May panahong walang sikreto sa pagitan nila. Noong bata pa sila, noong si Mang Berting ay estudyante pa ng arkitektura na mas maraming pangarap kaysa pera, noong si Maring ay nagtatrabaho sa tindahan ng tinapay ng kanyang tiyo at itinatabi ang tirang tinapay kahapon, nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya, 20 bisita, isang hinihiram na damit. Ngunit masaya sila, o iyon ang akala ni Mang Berting, hanggang sa dumating ang alok, ang oportunidad ng kanyang buhay, isang kasosyo sa negosyo na gustong pondohan ang kanyang unang malaking proyekto, ngunit may isang kondisyon. Kailangan siyang umalis, lumipat sa Maynila, magtrabaho araw at gabi sa loob ng maraming taon. Babalik ako sa loob ng 2 taon, pangako niya. 3 ang pinakamahaba. Ipagtatayo ko ang ating kinabukasan. Umiyak siya. Nagmakaawa na huwag siyang umalis. Ngunit bulag siya sa ambisyon, bata at hangal. Babalik ako para sa iyo, sabi niya. Pangako, hindi niya ginawa. Alam kong wala akong karapatang narito, sabi ni Mang Berting ngayon. Mas mahina ang kanyang boses. Alam kong nabigo ako sa iyo, na sinira ko ang lahat ng aking mga pangako. Lahat. Tumawa si Maring ng walang kagalakan. Hindi Berting, hindi lang ang mga pangako mo ang sinira mo. Winasak mo ako. Iniwan mo akong mag-isa. Nang tumigil siya, lumunok siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ngunit hindi siya iiyak. Hindi sa harap niya. Kailan? Ano? Wala. Kalimutan mo na. Maring, pakiusap, pakiusap. Biglang tumayo siya. Kumalampag ang upuan sa sahig. Dumating ka pagkatapos ng 17 taon na may sobre at isang pakiusap. Sa tingin mo ba, sapat na iyon? Tumayo rin si Mang Berting, iniwan ang sobre sa lamesa. Hindi ako naparito para humingi ng tawad. Naparito ako para ibigay sa iyo ang sa iyo. Tiningnan niya ang sobre na parang ahas. Ayoko ng pera mo. Hindi ito kawanggawa. Sa iyo ito sa karapatan. Wala akong kailangan mula sa iyo, Maring. Buksan mo. Hindi. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa hubad na pader. Sa labas ay narinig ang pagtahimik ng mga bata. Biglang huminga ng malalim si Maring na sinubukang kumalma. Tingnan mo, malumanay na sabi ni Mang Berting. Tingnan mo ang bahay na ito. Ang mga batang walang sapatos. Ang pagkain na halos hindi sapat. Pero akin ito. Lahat ito ay akin. Itinayo ko ito gamit ang aking mga kamay. Nabuo ang aking dignidad. At doon ang dahilan kung bakit niya minahal ito. Ang matinding dignidad na iyon, ang pagmamalaki na hindi bumabagsak kahit na ang lahat ay bumagsak. Alam ko, sabi niya, at hinahangaan kita dahil doon, palagi, paghanga. Tumawa si Maring, ngunit may mga luha na ngayon na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ayoko ng paghanga mo, gusto kong narito ka, nang mawala ako. Tinakpan niya ang kanyang bibig, nasabi niya ang labis. Umusad si Mang Berting ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa, ano ang nawala sa iyo? Umiling siya. Maring, pakiusap, sabihin mo sa akin, ang ating anak. Ang mga salita ay lumabas na parang sirang bulong. Nawala ko ang ating anak 2 buwan pagkatapos mong umalis. Huminto ang mundo ni Mang Berting. Nawala ang lahat ng tunog. Ang nanatili ay ang hampas na iyon. Ang katotohanan na may nasira sa loob niya na hinding-hindi na maaayos. Buntis ka? 3 buwan. Sasabihin ko sana sa iyo kinabukasan bago ka umalis. Ngunit napakasaya mo sa iyong oportunidad. Ayoko sirain ang iyong sandali. Binitiwan ni Mang Berting ang kanyang sarili sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam. Oo naman, hindi mo alam. Dahil hindi ka tumawag, hindi ka sumulat, naglaho ka na parang hindi kami nag-exist. Ang sobre ay nanatili sa lamesa sa pagitan nila. Isang puting rektanggulo na naglalaman ng mga sikreto na maaaring magpabago ng lahat o sirain ang kaunting natitira. Buksan mo, sabi ni Mang Berting na basag ang boses. Pakiusap, pagkatapos niyan, kung gusto mong umalis ako, aalis ako at hinding-hindi mo na ako muling makikita. Tiningnan ni Maring ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya. Ang kanyang matutuklasan ay magpapabago ng lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa 15 taong pagpapabaya. Binuksan ni Maring ang sobre na nanginginig ang mga kamay. Sa loob nito ay mga dokumento, maraming dokumento. Ibinuklad niya ang mga ito sa lamesa. Napilay ang isa pa, isa-isa. Nagbago ang kanyang mukha habang nagbabasa. Una ay pagkalito,
pagkatapos ay pagdududa, sa huli ay isang bagay na parang shock. Ano ito? Mga sertipiko ng bangko, sagot ni Mang Berting. Sa pangalan mo. Sinasabi nito, muling binasa ni Maring na parang ang mga salita ay maaaring magbago. Sinasabi nito na 20 milyong piso. Oo, baliw ka ba? Inihagis niya ang mga papel sa lamesa. Sa tingin mo ba mabibili mo ako? Na makakarating ka rito na may pera at mabubura ang lahat? Hindi iyon. Kung gayon ano? Tumayo si Mang Berting at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang 3 bata ay naglalaro sa bakuran. Itinutulak ni Sofia ang kanyang mga kapatid sa isang duyan na gawa sa lumang gulong at lubid. Nang umalis ako, simula niya, pumirma tayo ng mga papel. Naalala mo? Pumirma tayo ng maraming bagay. Ang kasal, ang mortgage ng bahay na hindi mo natapos bayaran. Hindi ibang papel. Ang aking kasosyo, ang investor, ay nagpumilit. Sabi niya proteksyon iyon na kung may mangyari sa akin, magiging covered ka. Kumunot ang noo ni Maring, sinubukang alalahanin. Sobrang excited ako na pupunta ka para abutin ang iyong pangarap, kaya pumirma ako ng hindi nagbabasa. Nagtiwala ako sa iyo. Ang dokumentong iyon ay nagtatakda na 50% ng lahat ng aking kikitain ay sa iyo automatikong anuman ang mangyari kung magkasama tayo o hindi. Katahimikan. Isang katahimikan na napakalalim na maririnig ang hangin na nagpapagalaw sa tuyong dahon sa bakuran. Sinasabi mo na ang bawat gusaling itinayo ko, bawat proyektong natapos ko, bawat pisong kinita ko sa loob ng 15 taon na ito, kalahati ay palaging sa iyo ayon sa batas, sa pamamagitan ng kontrata. Bumagsak si Maring sa upuan. Hindi kaya ng kanyang mga binti na suportahan siya. Kung gayon, bakit ako nabubuhay ng ganito? Ang kanyang boses ay halos bulong. Bakit nakayapak ang aking mga anak? Bakit kami kumakain ng gulay araw-araw? Dahil hindi mo kailanman kinuha ang sa iyo. At ako, ipinikit ni Mang Berting ang kanyang mga mata. Ako ay isang duwag. Ipaliwanag mo. Pagkatapos ng unang taon, nang sumabog ang negosyo, nang dumating ang pera, alam kong dapat akong bumalik, tuparin ang aking pangako, ngunit sa bawat buwan na lumipas ay mas mahirap. Sobrang dami kong trabaho, sobrang daming pressure. Sinasabi ko sa sarili ko, isang buwan pa, isa pang buwan, at handa na ang lahat para bumalik ako para sa kanya. At ang isang buwan ay naging 6. Ang 6 ay naging 1 taon. Bago ko namalayan, 3 taon na ang lumipas. Sinubukan kong tumawag, ngunit wala na ang numero mo. Naparito ako para hanapin ka, ngunit sinabi ng tiya mo na lumipat ka na ayaw mo nang malaman ng anumang tungkol sa akin. Nagmatigas si Maring. Namatay ang tiya ko 10 taon na ang nakalipas. Alam ko, nalaman ko pagkatapos, ngunit sa panahong iyon ay 5 taon na ang lumipas at akala ko ay nakabangon ka na sa iyong buhay na ang 20 milyong piso na naipon sa iyong account ay ang aking paraan upang bumawi. Bumawi? Ang boses ni Maring ay tumaas. Sa tingin mo ba nababayaran ng pera ang pag-alis mo ng higit kitang kailangan? Na nawala ko ang aming sanggol ng mag-isa? Na kinailangan kong mamalimos ng trabaho, na ang aking mga anak ay lumaki na iniisip na walang halaga ang kanilang ina? Lumiko si Mang Berting. May luha sa kanyang mga mata. Hindi, walang nababayaran diyan. Kaya ako naparito, hindi para ibigay ang pera, kundi para sabihin ang totoo, para humingi hindi ng tawad. Hindi ako karapat-dapat sa tawad, kundi ang pagkakataong makilala ang mga batang iyon, upang tumulong, upang narito, ang mga bata. Biglang tumayo si Maring. Gusto mong makilala ang aking mga anak? Pagkatapos mawala ang ating anak, bumukas ang likod bahay. Pumasok si Sofia, malaki at takot ang kanyang mga mata. Nanay, ayos ka lang? Narinig ka naming sumigaw. Huminga ng malalim si Maring. Pinunasan niya ang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayos lang ako, anak. Bumalik ka sa labas. Ngunit hindi kumilos si Sofia. Tumingin siya kay Mang Berting na may pagdududa, ang pagiging protektado, na mayroon ang mga bata na mabilis na lumaki. Ginugulo ka niya. Naramdaman ni Mang Berting na may nasira sa kanyang dibdib. Ang batang ito, na halos 12 taong gulang pa lamang, ay handang ipagtanggol ang kanyang ina mula sa isang lalaki na 3 beses ang laki niya. Hindi, Sofia, sabi ni Maring, na mas malumanay ang boses. Nag-uusap lang kami. Puntahan mo ang iyong mga kapatid. Sigurado ka? Lumabas ang bata, ngunit iniwan ang pinto na bahagyang nakabukas. Sakaling, bumagsak ulit si Maring sa upuan. Mukha siyang pagod na parang tumakbo ng marathon. Sino ang ama? Muling tanong ni Mang Berting, mas malumanay. Sa pagkakataong ito, matagal siyang tiningnan ni Maring.
Mayroon sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi masabi ni Mang Berting. Si Cardo, sabi niya sa huli. Ang pangalan niya ay Cardo. Nagtatrabaho sa konstruksyon. Siya ay mabuti, mabait, hindi ikaw, ngunit mabuti siya. Ang pangalan niya ay... Namatay siya 4 na taon na ang nakakaraan. Aksidente sa trabaho. Hindi man lang nakatanggap ng kompensasyon ang mga bata dahil nalugi ang kumpanya. Naramdaman ni Mang Berting ang kirot ng isang bagay na maaaring selos, ngunit huli na para doon. Sobrang kalokohan. Paumanhin, ayoko ng awa mo. Hindi awa, empatiya iyon. Alam ko kung ano ang mawala. Mapait na tumawa si Maring. Ikaw, ang mayamang matagumpay, na nawala. Tiningnan siya ni Mang Berting ng diretso sa mata. Nawala ko sa iyo ang tanging babaeng minahal ko. Nawala ko ang isang anak na hindi ko kailanman nakilala. Nawala ko ang 15 taon na hinding-hindi ko na mababawi. Iyon ay mga desisyon mo. Alam ko, kaya ako narito. Muling tiningnan ni Maring ang mga dokumento sa lamesa. 20 milyong piso. Isang kayamanan, sapat para baguhin ang lahat. Para bigyan ang kanyang mga anak ng edukasyon, sapatos, kinabukasan. Ngunit sa anong halaga? Kung tatanggapin ko ito, dahan-dahan niyang sabi. Ano ang gusto mong kapalit? Wala. Lahat ay may gusto. Hayaan mo lang akong maging bahagi ng kanilang buhay. Sa iyo, hindi bilang asawa. Hindi ako ganoon kabaliw para isipin na posible iyon. Ngunit bilang, hindi ko alam. Bilang kaibigan, bilang isang taong maaaring tumulong. Hanggang kailan? Hanggang sa magsawa ka ulit? Hanggang sa tawagin ka ng ibang proyekto? Ito ay isang patas na tanong. At si Mang Berting ay may sagot na tunog kapani-paniwala. Hindi ko alam, pag-amin niya. Ang alam ko lang, ang 15 taon na ito nang wala ka ay walang laman. Nagtayo ako ng 30 gusali. Kumita ako ng mas maraming pera kaysa sa maaari kong gastusin. Ngunit bawat gabi sa aking walang lamang penthouse, tiningnan ko ang litrato ng ating kasal at nagtanong, worth it ba? At worth it ba? Umiling si Mang Berting. Hindi, walang worth it na nawala ka. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw. Pumasok ang mga bata na tumatakbo na pula ang pisngi at magulo ang buhok. Tumigil sila nang makita si Mang Berting na naroon pa rin. Nanay, gutom na kami, sabi ng batang lalaki sa gitna. Tiningnan ni Maring ang kaldero ng gulay, tiningnan ang kanyang 3 anak, tiningnan ang mga dokumento sa lamesa, at sa wakas ay tiningnan si Mang Berting. Ang kanyang desisyon sa sandaling ito ay magpapabago ng lahat para sa kanya, para sa kanyang mga anak. Para sa lalaking minsan niyang minahal at ngayon ay isang milyonaryong estranghero sa kanyang hamak na bahay. Ngunit may isang bagay na hindi pa nasasabi ni Mang Berting sa kanya. Isang bagay na malapit ng ibunyag at magpapaliit sa lahat ng kanyang inamin. Umupo na kayo para kumain, sabi ni Maring sa kanyang mga anak. Matigas ang kanyang boses. Ngunit napansin ni Mang Berting ang panginginig ng kanyang mga kamay habang naghahain ng gulay. Umupo ang 3 bata sa lamesa. Tinulungan ni Sofia ang pinakabata na umakyat sa kanyang upuan. Nanatili si Mang Berting na nakatayo. Pakiramdam ay isang nanghihimasok sa pagiging pamilyar na ito. Ikaw rin, sabi ni Maring nang hindi siya tinitingnan. Kung narito ka, kakain ka sa amin. Ito ay higit na utos kaysa imbitasyon. Umupo si Mang Berting. Tahimik ang hapunan. Mabilis kumain ang mga bata, halatang gutom. Hinati ni Sofia ang kanyang tortilya at binigyan ng piraso ang kanyang bunsong kapatid. Isang kilos na napakakaraniwan na halata na ginagawa niya araw-araw. Halos hindi makalunok si Mang Berting. Bawat subo ay puro pagsisisi. Nang matapos sila, nagsimulang magligpit si Sofia ng mga plato. Hayaan mong tulungan kita, alok ni Mang Berting. Hindi na kailangan, malamig na sagot ng bata. Sofia, huwag kang bastos. Malumanay na saway ni Maring sa kanya. Pero nanay, hindi namin siya kilala. Alam ko, anak, pero isang matandang kaibigan siya. Tiningnan siya ni Sofia na may pagdududa. Sa kanyang 12 taong gulang ay natuto na siyang magtiwala sa mga matatandang kaibigan na biglang lumalabas. Pagkatapos hugasan ang mga plato sa isang batya ng malamig na tubig, dinala ni Maring ang mga bata sa kanilang silid. Narinig ni Mang Berting ang kanilang malumanay na boses. Ang karaniwang ritual, isang kuwento, mga panalangin, halik ng magandang gabi. Nang bumalik siya, lumabas na ang buwan. Ang bahay ay naliwanagan lamang ng isang lampara ng gasera. Nawalan na naman ng kuryente. Mabilis matulog kapag pagod, sabi ni Maring na umupo sa tapat niya. Kapag nagtrabaho ka mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, nagtatrabaho rin si Sofia. Tumutulong sa tindahan sa nayon 3 araw sa isang linggo
pagkatapos ng klase. Kumikita ng sapat para sa kanyang mga kwaderno. Naramdaman ni Mang Berting na may nasira sa kanyang dibdib. 12 taong gulang siya at mas malakas pa sa maraming matatanda. May katahimikan, tiningnan ni Mang Berting ang apoy ng lampara na sumasayaw. Sinabi mo na pinuntahan mo ako, simula ni Maring, na sinabi ng tiya ko na lumipat na ako. Oo, 3 taon pagkatapos kong umalis, ang tiya mong si Aling Elena, oo. Yumuko si Maring, kumikinang ang kanyang mga mata sa liwanag ng lampara. Berting, namatay ang tiya kong si Aling Elena 2 taon bago ka umalis. Huminto ang mundo, tiningnan siya ni Mang Berting na naguguluhan. Ano? Si Elena, ang kapatid ng nanay ko, namatay dahil sa kanser noong ako ay 20 taong gulang. 2 taon bago kami nagpakasal. Pero kinausap ko siya, pumunta ako sa bahay niya. Isang babaeng may kulay abong buhok, nakatali sa bun, nakatira sa asul na bahay sa dulo ng pangunahing kalye. Namutla si Maring. Hindi iyon ang tiya kong si Elena. Kung gayon, sino? Si Aling Nena. Ang pangalan ay lumabas na parang bulong. Ang tiya ni Cardo, ang ina ng kanyang namatay na ama. Hindi maintindihan ni Mang Berting ang lahat ng ito. Ito ay may kahulugan. Bakit ang tiya ni Cardo ay nasa bahay na iyon? Bakit niya ako pagsisinungalingan? Tumayo si Maring at naglakad patungo sa isang lumang kahon sa sulok. Kinalkal niya sa loob at kumuha ng isang naninilaw na litrato. Ibinigay niya ito kay Mang Berting. Sa litrato, isang batang babae ang may hawak na sanggol. Sa tabi, isang lalaking may overall ng konstruksyon. Sa likod nila, isang asul na bahay. Ito si Aling Nena noong bata pa, at iyan ang lolo ni Cardo. Ang bahay na iyan ay sa kanilang pamilya sa loob ng 3 henerasyon. Pinag-aralan ni Mang Berting ang litrato. Ang babaeng kinausap niya, na nagsabi na umalis si Maring, na ayaw niyang malaman ang anumang tungkol sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagsinungaling sa akin. Dahil kasama ko si Cardo, umupo ulit si Maring, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang dumating ka para hanapin ako 3 taon pagkatapos mong umalis, kakikilala ko pa lang kay Cardo, 2 buwan pa lang ang lumipas. Ngunit si Aling Nena ay napakaprotektado sa kanyang pamilya. Nang makita niya ang isang mayamang lalaki na nakasuot ng mahal na suit na nagtatanong tungkol sa akin, inakala niya na manggugulo ka. Sisirain ang itinayo ng kanyang pamangkin sa akin. Napahawak si Mang Berting sa kanyang buhok. Gumugulo ang kanyang isip. Kaya nagsinungaling siya sa akin. Sinabi niyang umalis ka para layuan ako. Oo. At hindi mo alam na pinuntahan kita? Umiling si Maring. May luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko kailanman nalaman. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Aling Nena. At ako, akala ko ay talagang kinalimutan mo na ako na lahat ng iyong mga pangako ay kasinungalingan. Biglang tumayo si Mang Berting. Humampas ang upuan sa likod na may malakas na tunog. Pumunta ako ng 3 beses, Maring. 3 beses sa taong iyon. Sa unang pagkakataon sinabi niya na lumipat ka na. Sa pangalawa na nagpakasal ka na. Sa pangatlo na ayaw mo akong makita. Napabayaan kita. Diyos ko. Tinakpan ni Maring ang kanyang bibig. Nakatira lang ako ng 2 kalye mula doon kung nagtanong ka sa ibang tao. Ngunit hindi ko ginawa. Nagtiwala ako sa sinabi niya. Akala ko ay nirerespeto niya ang iyong kagustuhan. Umiikot ang silid. Mga taon ng hinala, ng sakit na gawa sa sarili, ng mga desisyon batay sa kasinungalingan. Sandali, sabi ni Maring bigla. Sinabi mo na bumalik ka 5 taon na ang nakalipas, na nalaman mo nang namatay ang tiya ko. Oo. Nabasa ko ang kanyang obituaryo sa pahayagan ng nayon, Elena Rodriguez. Akala ko tiya mo iyon. Nang tumawag ako para magbigay ng pakikiramay, sinabi sa akin na wala kang malapit na pamilya, na mag-isa kang nakatira kasama ang iyong mga anak, ngunit wala akong tiya Elena sa panahong iyon. Namatay na siya taon na ang nakakaraan. Naramdaman ni Mang Berting ang panginginig ng buong katawan. Kung gayon, kanino ang obituaryo? Naglakad ulit si Maring sa kahon at kumuha ng isang lumang pahayagan. Ibinuklad niya ito sa lamesa. Naroon si Elena Rodriguez. Ngunit ang buong apelyido ay Elena Rodriguez de Vargas. Ito ang asawa ng mayor, paliwanag ni Maring. Namatay siya 5 taon na ang nakakaraan. Wala siyang kinalaman sa akin. Bumagsak si Mang Berting sa pader. Ang lahat ng ito, ang lahat ng mga taon na ito batay sa pagkalito, pagkakataon at mabubuting kasinungalingan. Nahanap sana kita, bulong niya. Anumang oras sa loob ng 15 taon na ito ay nahanap sana kita, ngunit hindi mo ginawa dahil naniwala ako sa sinabi sa akin dahil akala ko ay nakabangon na ako.
Dahil ako ay isang duwag na mas piniling maniwala sa isang komportableng kasinungalingan kaysa pumunta rito at ipaglaban ka. Pinunasan ni Maring ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay isang halo ng galit, sakit at iba pa. Isang bagay na hindi makilala ni Mang Berting. Alam mo kung ano ang pinakamasama? Tanong niya. Na namatay si Aling Nena 3 taon na ang nakakaraan. Hinding-hindi ko na matatanong sa kanya kung bakit niya ginawa. Hinding-hindi ko malalaman kung talagang akala niya ay inilalayo kanya para protektahan ako o kung ano? O kung gusto niyang siguraduhin na manatili ako kay Cardo na hindi mawawala sa kanyang pamilya ang pagkakataong magkaroon ng ina para sa kanyang mga magiging apo. Ang katahimikan na sumunod ay siksik, puno ng mga implikasyon. Ang mga bata, dahan-dahang sabi ni Mang Berting. Sinabi mo na ang panganay ay dala sa taong gulang. Sofia ay dala sa oo. Nagkahiwalay tayo 15 taon na ang nakakaraan, tama iyan. At nakilala mo si Cardo 2 buwan bago kita pinuntahan, na nangangahulugang 3 taon pagkatapos mong umalis. Kinakalkula ni Mang Berting sa kanyang isip. Namutla ang kanyang mukha, musika. Maring, kailan eksaktong ipinanganak si Sofia? Tiningnan niya siya sa mata at sa sandaling iyon ay nalaman ni Mang Berting. Nalaman niya bago siya magsalita ng isang salita. 3 buwan pagkatapos makilala si Cardo, 9 na buwan pagkatapos mawala ka. Huminto ng lubusan ang mundo ni Mang Berting. Kung gayon, si Sofia ay sa iyo. Ang mga salita ay lumabas na parang bulong. Si Sofia ang anak mo. Hindi makahinga si Mang Berting. Ang mga salita ni Maring ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang kampana. Si Sofia ang anak mo. Bumagsak siya sa upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya kinailangan niyang idiin ang mga ito sa kanyang mga tuhod. Paano? Basag ang kanyang boses. Paano posible? Sinabi mo na nawala mo ang sanggol. At nawala ko. Umupo si Maring sa tapat niya na pagod na pagod. Nawala ko ang una, ang dala ko nang umalis ka. Sa 12 linggo. Sabi ng doktor ay dahil sa stress, dahil sa paghihirap. Ngunit pagkatapos, 3 linggo pagkatapos, nalaman ko na buntis ako ulit. Tiningnan siya ni Mang Berting na hindi maintindihan. Kambal sila, Berting. Malaya nang dumaloy ang luha sa mukha ni Maring. Ngayon ay buntis ako ng kambal. Nawalan ako ng isa, ngunit si Sofia ay kumapit sa buhay. Ipinanganak siyang premature na tumitimbang lamang ng 2 kilogram, ngunit nabuhay siya. Nanginig ang mundo ni Mang Berting. Mayroon siyang anak. Isang anak na 12 taong gulang. Isang matapang na bata na may magulo ang tirintas at apoy sa mata na nabuhay sa kahirapan habang siya ay nagtatayo ng mga imperyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang kanyang boses ay halos bulong. Paano? Paano ko sasabihin sa iyo kung naglaho ka? Binago ko ang aking numero 3 buwan pagkatapos mong umalis dahil hindi ko matiis na tingnan ang telepono na naghihintay ng tawag na hinding-hindi dumarating. Nang bumalik ako sa nayon pagkatapos manganak, hindi na rin gumagana ang numero mo. Nahanap sana kita. Nandoon sana ako para sa kanyang mga unang hakbang, sa kanyang mga unang salita. Ngunit wala ka. Tumaas ang boses ni Maring. Wala ka nang ipinanganak siya na kulay ube at sinabi ng mga doktor na baka hindi siya mabuhay ng gabing iyon. Wala ka nang nagka-pneumonia siya sa 6 na buwan at ako ay nagpuyat ng 3 araw na sunod-sunod na nagdadasal na huminga siya. Wala ka nang naglakad siya ng mag-isa sa walang lamang bahay na ito dahil ako ay nagtatrabaho. Tumayo si Mang Berting at naglakad patungo sa silid kung saan natutulog ang mga bata. Huminto siya sa pintuan na nakatingin sa siwang. Si Sofia ay natutulog sa gitna, kasama ang kanyang 2 bunsong kapatid na nakayakap sa kanya. Ang kanyang braso ay nagpoprotekta sa pinakabata. Kamukha mo siya, sabi ni Maring sa likod niya. May ilong mo siya, iyong pagmamatigas ng ulo, ang iyong paraan ng pagkunot ng noo kapag nakatuon. Alam niya? Hindi. Alam ni Cardo. Tumango ng dahan-dahan si Maring. Alam niya mula sa simula. Sinabi ko sa kanya ang totoo bago kami ikasal. Nabuntis ako sa ibang lalaki. Na iniwan ako ng lalaking iyon. Sinabi ni Cardo na wala siyang pakialam. Namamahalin niya si Sofia na parang sa kanya. At ginawa niya, higit pa sa iyong mamahalin siya. May lason sa mga salitang iyon. Lason na ipinanganak mula sa mga taon ng sakit. Dala-dala niya sa kanyang balikat. Tinuruan siyang magbisikleta. Tinawag siyang aking prinsesa. Nang mamatay siya, umiyak si Sofia sa loob ng ilang linggo. Para sa kanya, siya ang kanyang ama, ang tanging ama na nakilala niya. Ipinikit ni Mang Berting ang kanyang mga mata. Bawat salita ay isang saksak at ang 2 pa ay kay Cardo, biolohikal na sa kanya, ngunit inaalagaan din ni Sofia ang mga ito na parang sa kanya rin. Ang batang iyon ay 12 taong gulang
at mas nanay na siya kaysa sa maraming matatandang babae. Lumiko si Mang Berting para tingnan si Maring. Gusto kong sabihin sa kanya, wala kang karapatang malaman. Hindi. Ikinrust ni Maring ang kanyang mga braso. Hindi ka darating dito pagkatapos ng 15 taon at sisirain ang kanyang mundo. Sisirain? Maring, tingnan mo kung saan siya nakatira. Tingnan mo kung paano siya nakadamit. Sa tingin mo ba hindi niya karapat-dapat malaman na mayroon siyang ama na maaaring magbigay sa kanya ng lahat? Lahat. Tumawa si Maring ng walang kagalakan. Bibigyan mo ba siya ng oras? Mga alaala. Mga gabing walang tulog kapag nagkakabangungot. Mga yakap kapag ang mundo ay napakabigat. Oo, lahat iyon. Susubukan ko. Susubukan mo? Tinulak siya ni Maring sa dibdib. Ito ay isang mahinang kilos, ngunit puno ng mga taon ng galit. Hindi kailangan ng anak ko ng mga pagtatangka. Sapat na ang pagpapabaya na naranasan niya sa buong buhay niya. Hindi ko siya iiwan. Iyan ang sabi mo sa akin. Tumama ang suntok. Umatras si Mang Berting na parang sinampal. Isang ingay ang nagpalingon sa kanila. Si Sofia ay nasa pintuan ng silid. Gising. Malaki ang mga mata sa dilim. Bakit kayo nag-aaway? Maliit ang kanyang boses. Mahina. Hindi tulad ng mabagsik na bata kanina. Tumakbo si Maring sa kanya. Wala yan, anak. Balik ka na sa tulog. Narinig ko ang sigawan. Tumingin si Sofia kay Mang Berting na may pagdududa. Sino siya, nanay? Bakit siya narito? Nagbukas ang bibig ni Maring ngunit walang lumabas na salita. Tiningnan niya si Mang Berting na may takot sa mata. Lumuhod si Mang Berting upang maging kasing taas ni Sofia. Umurong ang bata, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Ang pangalan ko ay Berting, malumanay niyang sabi. Matagal na akong kaibigan ng nanay mo. Bakit mo siya pinaiyak? Ang tanong ay direkta, mapanumbat at patas. Dahil minsan kapag pinag-uusapan ng matatanda ang mga bagay sa nakaraan, masakit, ngunit hindi iyon ang kanyang kasalanan. Kasalanan ko. Pinag-aralan siya ni Sofia ng mga matang iyon na kamukha ng sa kanya. Sabi ng tatay ko, ang tunay na lalaki ay hindi nagpapaiyak ng babae. Naramdaman ni Mang Berting na parang may tumusok ng kutsilyo sa kanyang puso. Tama ang tatay mo at paumanhin. Sofia, pakiusap. Balik ka na sa kama. Pakiusap ni Maring. Mananatili siya? Hindi ko alam. Tiningnan ni Sofia si Mang Berting sa huling pagkakataon. Pagkatapos, sa seryosong paraan ng isang mas matanda kaysa 12 taong gulang, sabi niya, kung mananatili ka, huwag mong paiyakin ulit ang nanay ko. Sapat na ang kanyang pag-iyak. Bumalik siya sa silid na dahan-dahang isinara ang pinto. Bumagsak si Maring sa pader na humihikbi. Lumapit si Mang Berting na hindi sigurado at sa huli ay naglakas loob na ilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi niya ito inialis. Kamukha mo siya, bulong niya. Malakas, matapang, protektibo. Mas magaling siya sa akin, mas magaling sa aming dalawa. Nanatili sila ng ilang minuto o marahil ilang oras. Nawalan ng kahulugan ang oras sa bahay na ito, kung saan bawat segundo ay mabigat sa sakit ng 15 taon. Sa huli, pinunasan ni Maring ang kanyang mukha at umayos ng tayo. Kailangan mong umalis, Berting. Hindi ngayong gabi, ngunit sa lalong madaling panahon. Kailangan kong mag-isip, iproseso ang lahat ng ito. At ang pera, tiningnan niya ang mga dokumento na naroon pa rin sa lamesa. Hindi ko alam, sobrang dami. Lahat ay sobrang dami. Sa iyo ito sa karapatan. Ang mga karapatan ay walang kahulugan kapag ang buong mundo mo ay sumabog. Tumango si Mang Berting. Naintindihan niya sa pinakamababa. Sinubukan niyang intindihin. Maaari ba akong bumalik bukas? Hindi ko alam. Pakiusap. Para lang mag-usap. Para makilala siya. Siya. Ipinikit ni Maring ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang mga ito, may pagpapasiya na nakakapagod sa mga ito. May isa pa na kailangan mong malaman. Ano? Masama ang pakiramdam ni Sofia. Huminto ulit ang mundo. Tila lahat ng nalaman ni Mang Berting ngayong gabi ay may kasamang malaking emosyonal na pasanin. May sakit siya, tulad ng kanyang puso. Ipinanganak siya na may depekto. Sinabi ng mga doktor na kailangan niya ng operasyon sa huli. Ang huling pagkakataon na iyon ay dumating 6 na buwan na ang nakakaraan at wala akong pera para sa operasyon. Mas mahal pa kaysa sa kikitain ko sa buong buhay ko. Naramdaman ni Mang Berting na parang may bumunot ng hangin mula sa kanyang baga. Gaano kalubha? Kung hindi siya operahan sa loob ng ilang buwan, hindi natapos ni Maring ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Ipapagamot ko siya ngayon, bukas, kailanman kailangan. Hindi ganoon kasimple. Bakit hindi?
Dahil kung bigla kang lilitaw na may pera para iligtas ang kanyang buhay, magtatanong siya, mga tanong na hindi ko alam kung handa akong sagutin. Kung gayon, sabihin mo ang totoo. At anong totoo? Na ang tunay niyang ama ay iniwan siya bago pa man siya ipanganak, na lumitaw lang siya nang malaman niyang may pera sa pangalan niya, na naroon sana siya sa lahat ng panahong ito, ngunit pinili niyang hindi. Bawat salita ay bala at lahat ay tumama sa target. Tama ka, sabi ni Mang Berting, basag ang kanyang boses. Sa lahat ng bagay, ngunit hindi iyon nagbabago sa katotohanan na may sakit ang aking anak at maaari ko siyang iligtas, ang ating anak. Ang ating anak! Naglakad si Maring patungo sa bintana. Sa labas, ang buwan ay nagpapaliwanag sa bakuran kung saan naglalaro ang kanyang mga anak araw-araw. Bigyan mo ako ng 1 linggo, sabi niya sa huli. 1 linggo para kausapin siya, para ihanda siya. At kung wala tayong 1 linggo, ayon sa mga doktor, mayroon tayong 3 buwan, marahil 4, at handa kang isugal iyon. Lumiko si Maring. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit. Isinugal ko ang lahat para sa kanya mula nang ipanganak siya. Ikaw, ano ang isinugal mo? Walang sagot para doon. Dahil ang totoo ay walang isinugal si Mang Berting. Naglaro siya ng ligtas. Itinayo niya ang kanyang imperyo habang gumuho ang kanyang pamilya. Babalik ako bukas, sabi niya, at bawat araw pagkatapos niyan, hanggang sa payagan mo akong maging bahagi ng kanilang buhay sa anumang paraan, at ang iyong kumpanya, ang iyong mga proyekto, mapunta sila sa impyerno. Mayroon akong 15 taon na babawiin. Tiningnan siya ni Maring ng matagal. Naghahanap ng sinseridad, naghahanap ng bitag, naghahanap ng lalaking minsan niyang minahal sa kakaibang milyonaryo na naroon sa kanyang bahay. Sige, sabi niya sa huli. Bumalik ka bukas ng 4:00 pagkatapos bumalik ni Sofia mula sa eskwelahan. Ito ay isang pagkakataon, maliit, marupok, ngunit isang pagkakataon. Tumango si Mang Berting at naglakad patungo sa pintuan. Isinuot niya ang kanyang mamahaling sapatos na ngayon ay mukhang hindi angkop sa lugar na ito ng kapakumbabaan. Berting, tawag ni Maring nang hawak na niya ang seradura. Lumiko siya. Kung sisirain mo ang kanyang puso, kung bibiguin mo siya tulad ng pagkabigo mo sa akin, walang sapat na pera sa mundo para protektahan ka sa akin. Hindi iyon isang walang laman na banta, ito ay isang pangako. At naniwala si Mang Berting. Hindi ko gagawin, sabi niya. Pangako. Hindi na ako naniniwala sa iyong mga pangako. Lumabas si Mang Berting sa gabi. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay naghihintay sa kalsada. Obsebo ang kaibahan sa mga hamak na bahay sa paligid. Umupo siya sa loob, ngunit hindi niya sinimulan ang makina. Nakatitig lang siya sa bahay ni Maring. Ang mga ilaw ay namatay isa-isa hanggang sa kadiliman na lang ang nanatili. Mayroon siyang anak. Isang anak na naghihingalo. Isang anak na hindi siya kilala. Isang anak na nagmahal ng ibang lalaki bilang ama at mayroon lamang siyang ilang araw para baguhin ang 15 taon ng pagkawala. Ang hindi alam ni Mang Berting ay may iba pang nagmamasid sa gabing iyon. May nakarinig ng bawat salita. Isang tao na ang presensya ay magpapabago ulit ng lahat. Dahil sa isang maliit na nayon, ang mga lihim ay hindi kailanman nananatiling nakabaon ng matagal. Hindi natulog si Mang Berting ngayong gabi. Nanatili siya sa tanging hotel sa nayon. Isang simpleng silid na may manipis na pader at lumubog na kutson, napakakaiba sa kanyang penthouse sa Maynila. Ngunit hindi ang kakulangan sa ginhawa ang nagpatulog sa kanya. Ito ay ang imahe ni Sofia, ang kanyang anak, na natutulog sa pagitan ng kanyang mga kapatid. Pinoprotektahan sila kahit sa panaginip na may pusong may sakit na kaya niyang, dapat niyang iligtas. 6:00 ng umaga, may kumatok sa kanyang pintuan ng malakas, mapilit. Binuksan niya ito at nakita ang isang babaeng mga 40 taong gulang na may buhok na nakatali sa isang mahigpit na tirintas at mga matang nagliliyab sa halos hindi napipigilang galit. Ikaw, si Mang Berting? Hindi iyon tanong. Oo, sino ka? Si Aling Rosa, ang kapatid ni Cardo, ay itinulak ang pinto at pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. At naparito ako para sabihin sa iyo na umalis ka sa nayon na ito bago mo sirain ang kaunting natitira sa aking hipag. Isinara ni Mang Berting ang pinto at lumiko para harapin siya. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo. Narinig ko ang lahat. Ikinrus ni Aling Rosa ang kanyang mga braso. Manipis ang mga bintana ni Maring at nakatira ako sa katabing bahay, ang bahay na kay kuya ko, ang bahay kung saan inalagaan ko ang mga batang iyon nang si Maring ay nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw para pakainin sila. Naramdaman ni Mang Berting ang bigat ng akusasyon. Kung gayon,
Alam mo na si Sofia ang anak ko. Alam kong iniwan mo si Maring na buntis, na ang aking kapatid ang lalaking naroon nang wala ka, na tinawag ni Sofia na Papa si Cardo hanggang sa kanyang huling hininga. At nirerespeto ko iyon. Mas mabuting tao si Cardo kaysa sa akin. Respeto? Tumawa si Aling Rosa ng walang kagalakan. Yan ba ang tawag mo sa paglitaw na may marumi mong pera, 15 taon na ang nakakaraan? Hindi ito maruming pera. Ito ay pera na ayon sa batas ay kay Maring. At sa tingin mo ba mas mabuti ka na? Sa tingin mo ba nabubura ng pera ang 15 taon ng pagkawala? Hindi. Ngunit maililigtas nito ang buhay ni Sofia. Nanatiling tahimik si Aling Rosa. Bahagyang lumambot ang kanyang mukha. Kinukuwentuhan ako ni Maring tungkol sa operasyon na kailangan niya. Kung gayon, naiintindihan mo ba kung bakit ako narito? Naiintindihan ko na ang isang mayamang lalaki na may konsensiyang nagkasala ay nag-iisip na mabibili niya ang kanyang kaligtasan. Umupo si Mang Berting sa gilid ng kama. Pagod siya, napakapagod. Hindi ko sinusubukang bilhin ang anumang bagay. Gusto ko lang tumulong. Tumulong? Lumapit si Aling Rosa. Alam mo ba kung gaano karaming beses nagtanong sa akin si Sofia kung bakit wala siyang tatay tulad ng ibang mga bata? Gaano karaming beses ko siyang narinig na umiiyak dahil pinagtatawanan siya ng mga bata sa eskwelahan? Hindi ko alam. Tama. Hindi mo alam dahil wala ka rito. Dahil pinili mong wala. Huminga ng malalim si Aling Rosa na sinubukang kumalma. Si Maring ay parang kapatid ko. Ang mga batang iyon ay aking mga pamangkin. Nakita ko silang lumaki, magdusa, lumaban. At ngayon ay lumalabas ka na, parang isang tagapagligtas. Gayong ang tanging naging ikaw ay isang multo. Tama ka. Inangat ni Mang Berting ang kanyang tingin sa lahat ng bagay. Ngunit hindi iyon nagbabago na may sakit si Sofia at kaya kong bayaran ang operasyon. At pagkatapos, ano? Mananatili ka ba o mawawala ulit kapag kalmado na ang iyong konsensiya? Mananatili ako. Hanggang kailan? 1 linggo, 1 buwan, hanggang sa tawagin ka ulit ng iyong mga negosyo. Hanggang sa kailanman, kinakailangan. Pinag-aralan siya ni Aling Rosa, naghahanap ng kasinungalingan, naghahanap ng bitag. May iniwan ang kapatid ko bago mamatay, sabi niya sa huli. Isang sulat. Humingi siya sa akin na ibigay ko kay Maring kung sakaling bumalik ka. Naramdaman ni Mang Berting ang panginginig ng buong katawan. Ano ang sabi ng sulat? Hindi ko alam. Selyado iyon, ngunit pinangako sa akin ni Cardo na ibibigay ko sa kanya. Kumuha si Aling Rosa ng isang naninilaw na sobre mula sa kanyang bag. Ibibigay ko sana kay Maring ngayong umaga. Ngunit gusto ko munang makita ka. Makita kung anong klaseng lalaki ka. At ano ang nakikita mo? Nakikita ko ang isang lalaking takot, nawawala. Sinusubukang ayusin ang isang bagay na baka walang ayos. Inilagay ni Aling Rosa ang sobre sa lamesa. Ngunit nakikita ko rin ang isang lalaki na sa wakas ay lumitaw. Huli, ngunit lumitaw. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong maging tapat ka kay Maring, kay Sofia, sa iyong sarili. Naglakad si Aling Rosa patungo sa pinto. At gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Kung sasaktan mo ang batang iyon, kung sisirain mo ang kanyang puso tulad ng pagkabigo mo sa puso ng kanyang ina, walang sapat na pera para itago ka sa akin. Ito ang pangalawang banta sa loob ng mas mababa sa 12 oras at naniwala si Mang Berting sa pareho. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto, ngunit tumigil. Isa pa, may appointment si Sofia sa cardiologist bukas sa Maynila. Nanghiram si Maring ng pera para sa bus at konsultasyon. Kung talagang gusto mong tumulong, doon ka magsimula. Anong oras ang appointment? 10:00 ng umaga sa ospital. Ako ang magdadala sa kanila. Hindi tatanggapin ni Maring. Kung gayon, kumbinsihin mo siya. Pakiusap. Hindi para sa akin, para kay Sofia. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng matagal. Sa huli ay tumango. Kakausapin ko siya, ngunit wala akong ipinapangako. Umalis siya na iniwan si Mang Berting mag-isa na may sulat ng isang namatay na lalaki, isang lalaking mas naging ama sa kanyang anak kaysa sa kanya. Tiningnan ni Mang Berting ang sobre. Malinis ang sulat, maingat. Para kay Maring, kung babalik lamang siya. Alam ni Cardo sa ilang paraan na babalik din si Mang Berting. Ano ang isinulat niya sa kanya? Mga babala, payo, pagpapatawad. Pinigilan ni Mang Berting ang sarili na buksan ang sulat. Hindi ito para sa kanya. Ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung anong mga lihim ang nilalaman nito. 3:00 ng hapon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello, ako si Maring, tense ang boses niya. Sinabi sa akin ni Aling Rosa ang tungkol sa appointment.
Maaari ko kayong dalhin ni Sofia at bayaran ang konsultasyon at anumang pag-aaral na kailangan. Ayoko ng charity mo. Hindi ito charity. Responsibilidad ito. Dapat nandoon ako mula sa simula. Hayaan mo akong nandoon ngayon. May mahabang katahimikan. Sige, pero may kondisyon, anuman. Huwag kang magsasabi ng anumang bagay kay Sofia pa. Kaibigan ka lang na tumutulong sa amin, wala nang iba. Okay? At kapag nasa ospital na tayo, hayaan mo akong magsalita. Magbabayad ka lang at mananatiling tahimik. Naiintindihan ba? At Berting, oo, kung laro ito para sa iyo. Kung iniisip mong mawawala ka pagkatapos, sabihin mo sa akin ngayon. Dahil hindi ko hahayaan na magkaroon ng ilusyon ang anak ko kung hindi mo planong manatili. Hindi ito laro at hindi ako mawawala. Iyan ang sinabi mo dati. Natapos ang tawag. Nanatiling nakatingin si Mang Berting sa telepono. Nagtataka kung mababawi pa ba niya ang tiwala ni Maring. Ang natitirang bahagi ng araw ay ginugol niya sa pagtawag, pagkansela ng mga pulong, pagdelegasyon ng mga proyekto. Nalilito ang kanyang assistant. Sir Berting, ayos lang po ba ang lahat? Hindi, matapat niyang sagot, pero magiging ayos. Alas, 6 ng gabi naglakad siya patungo sa bahay ni Maring. Naglalaro ang mga bata sa lanabas. Inaalagaan sila ni Sofia tulad ng dati. Nang makita siya, tumigas ang kanyang ekspresyon. Kumusta? Sabi ni Mang Berting. Nananatili sa isang magalang na distansya. Kumusta? Sinabi sa akin ng nanay mo na may appointment ka bukas. Oo. Hindi tumitingin sa kanya si Sofia sa mata, sa doktor ng puso. Ayaw mo bang samahan ko kayo? Maaari ko kayong dalhin sa aking sasakyan. Bakit? Ito ay isang simpleng tanong, ngunit puno ng kahulugan. Dahil mahalaga ang nanay mo sa akin at mahalaga kayo sa kanya. Sa wakas, ay tiningnan siya ni Sofia. Sabi ng tatay ko, ang mga salita ay walang kahulugan kung walang aksyon. Ang tatay mo ay isang matalinong tao. Oo nga, may pagmamalaki sa kanyang boses at sakit. Sana nandito siya. Ako rin. At seryoso si Mang Berting. Dahil kung buhay pa si Cardo, magkakaroon si Sofia ng isang ama na alam kung paano magmahal, na alam kung paano manatili. Lumabas si Maring sa bahay. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang damit, ang tanging walang nakikitang tahi. Oras na para pumasok. Mga bata, tawag niya. Tumakbo sa loob ang mga bunsong kapatid. Sinundan sila ni Sofia, ngunit bago pumasok tiningnan ulit niya si Mang Berting. Paiiyakin mo ba ulit ang nanay ko? Susubukan kong hindi. Ang subukan ay hindi sapat. Pumasok siya sa bahay na iniwan si Mang Berting, kasama si Aling Rosa, na lumitaw sa kanyang beranda. Mas matalino siya kaysa sa iniisip mo, sabi ni Aling Rosa. Nakakakita siya ng mga bagay, nakakaintindi ng mga bagay, huwag mo siyang maliitin. Hindi ko gagawin. Mabuti. Tumalikod si Aling Rosa para pumasok sa kanyang bahay dahil bukas sa ospital. Lahat ay maaaring magbago. Ang mga doktor ay maaaring sabihin na walang oras, na kailangan niya ang operasyon ngayon at pagkatapos ay kailangan mong magpasya kung ano ang mas mahalaga, ang iyong kaginhawaan o ang buhay ng iyong anak. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Ngayong gabi ay napanaginipan ni Mang Berting ang isang lalaki na hindi niya kailanman nakilala, si Cardo. Isang lalaking minahal ang kanyang anak na nagbigay sa kanya ng lahat ng hindi kayang ibigay ni Mang Berting at nagtaka siya kung makakaya pa ba niyang pantayan ang legacy na iyon. Ang hindi niya alam ay bukas sa ospital na iyon ay matutuklasan niya ang isang bagay na magpapaliit sa lahat ng iba pa dahil ang mga lihim ng nakaraan ay malapit nang bumangga sa katotohanan ng kasalukuyan at walang magiging pareho. Alas 7 ng umaga dumating si Mang Berting sa bahay ni Maring. Napakababa ng oras, ngunit hindi siya nakatulog. Binuksan ni Maring ang pinto na may namamagang mata. Hindi rin siya nakatulog. Makakarating tayo ng 3 oras ng maaga, sabi niya. Mas gusto ko iyon kaysa mahuli. Lumabas si Sofia na nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit. Isang blusa na maikli na sa kanya at pantalon na may patch sa tuhod. Maingat niyang sinuklay ang kanyang buhok, sinusubukang magmukhang matanda, mas malakas kaysa sa kanyang nararamdaman. Tahimik ang biyahe patungo sa Maynila. Tumingin si Sofia sa bintana, nagtataka sa isang mundo na bihira niyang makita. Nanatiling mahigpit ang mga kamay ni Maring sa kanyang kandungan. Si Mang Berting, ang nagmamaneho, alam na dala niya sa kanyang sasakyan ang pinakamahalaga sa kanya. Isang pamilya na hindi niya alam kung paano alagaan. Ang ospital ng Maynila ay isang nakakagulat na gusali ng konkreto at salamin. Patuloy na pumapasok at lumalabas ang mga tao. Ambulansya, mga doktor, ang amoy ng disinfektante at kawalan ng pag-asa. Sa waiting area ng cardiology,
umupo si Sofia sa pagitan ng kanyang ina at ni Mang Berting. Hindi dumidikit ang kanyang mga binti sa sahig. Napakaliit niya, napakarupok. Masakit ba? Malumanay na tanong ni Mang Berting. Ano? Masakit ba ang puso mo? Nagkibit balikat si Sofia minsan. Kapag tumatakbo ako ng marami o kapag malamig, natatakot ka ba? Tiningnan siya ng bata ng mga matang iyon na kamukha ng sa kanya. Sabi ng tatay ko, ang takot ay may kapangyarihan lamang na ibinibigay mo. Siya ay isang napakatalinong tao. Oo nga, ibinaba ni Sofia ang kanyang tingin. Namimiss ko siya araw-araw. Naramdaman ni Mang Berting ang kirot sa dibdib, walang saysay na selos sa isang patay na lalaki na mas naging ama sa 4 na taon kaysa sa kanya sa buong buhay. Sofia Martinez, tawag ng isang nurse. Tumayo si Maring, si Mang Berting din. Isang kasama lang ang maaaring pumasok, sabi ng nurse. Tiningnan ni Maring si Mang Berting. May takot sa kanyang mga mata. Kailangan niya ng iba pa na makarinig, na maintindihan. Kayo ba ang asawa? Sabi ng nurse kay Mang Berting. Hindi iyon tanong. Ako. Tiningnan ni Mang Berting si Maring. Oo, sabi niya. Madali kailangan. Siya ang asawa ko. Pumasok sila ng magkasama. Si Sofia sa pagitan nila, tulad ng isang pamilya na hindi sila kailanman naging. Si Dr. Reyes ay isang lalaking mga 60 taong gulang na may matibay na kamay at mababait na mata. Ang uri ng doktor na nakakita na ng sobrang pagdurusa, ngunit nagmamalasakit pa rin. Sinuri niya si Sofia, pinakinggan ang kanyang puso, tiningnan ang mga lumang pag-aaral na dinala ni Maring sa isang lumang folder. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Kailangan kong gumawa ng mga bagong pag-aaral ngayon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Maring. Nanginginig ang kanyang boses. Mas mabilis na lumalala ang balbula kaysa sa inaasahan. Mas mabilis. Ano ang ibig sabihin niyan? Yumuko si Mang Berting. Tiningnan sila ng doktor, pagkatapos ay si Sofia, na nanatiling tahimik. Sofia, maaari mo ba kaming hintayin sa labas kasama ang nurse? Kailangan kong kausapin ang mga magulang mo. Tumango ang bata. Napakamatanda na niya para sa kanyang edad. Alam niyang masama ang balita. Nang magsara ang pinto, inalis ni Dr. Reyes ang kanyang salamin. Kailangan ng anak ninyo ng kagyat na operasyon, hindi sa loob ng 3 buwan, sa loob ng 3 linggo, maximum na 1 buwan. Napahawak si Maring sa kanyang bibig. At kung hindi, ang kanyang puso ay maaaring bumagsak anumang oras. Isang labis na pagsisikap, isang labis na matinding emosyon, anumang bagay ay maaaring maging trigger. Magkano ang operasyon? Tanong ni Mang Berting. Kasama ang mga naunang pag-aaral, ang specialized equipment, ang recovery, pinag-uusapan natin ang 800,000 piso, marahil 1 milyon. Bumagsak si Maring. Mas maraming pera iyon kaysa sa makikita niya sa buong buhay niya. Ako ang magbabayad, agad na sabi ni Mang Berting. Tumango ang doktor nang hindi nagulat. Maraming beses na niyang nakita ang ganitong sitwasyon. May isa pang problema. Ano? Ang tipo ng dugo ni Sofia ay napakabihira, AB negatibo. Kung may komplikasyon sa panahon ng operasyon, kakailanganin natin ng mga compatible na donor at mababa ang reserba sa blood bank. Ako ay AB negatibo, sabi ni Mang Berting. Tiningnan siya ni Maring na gulat na gulat. Paano mo nalaman ang iyong tipo ng dugo? Regular akong nagpapa-check up. Bahagi ng aking routine. Gumawa ng nota ang doktor. Maganda iyon. Napakaganda. Ngunit kakailanganin natin ng kahit 2 compatible na donor. Bilang pag-iingat gagawin ko ang anumang kinakailangan, sabi ni Mang Berting. Sige. I-schedule ko ang mga pag-aaral ngayon. Ang mga resulta ay makukuha natin bukas. Kung ang lahat ay tulad ng aking iniisip, i-schedule natin ang operasyon sa loob ng 2 linggo. 2 linggo. Nang patunta na araw para makilala ni Mang Berting ang kanyang anak, para tanggapin siya, para maintindihan na hindi siya isang estranghero na sinusubukang bilhin ang kanyang daan sa kanilang buhay. Lumabas sila ng silid ng konsultasyon. Nakaupo si Sofia na nagpapadyak ng kanyang mga binti. Sinusubukang maging matapang. Ano ang sabi ng doktor? Tanong niya. Lumuhod si Maring sa harap niya. Kailangan mo ng operasyon, anak. Malapit na akong mamatay. Hindi. Basag ang boses ni Maring. Hindi dahil aayusin natin ang pusong iyan. May pera tayo. Oo. Tiningnan ni Maring si Mang Berting. Mayroon tayong tulong. Sinundan ni Sofia ang kanyang tingin. Pinag-aralan niya si Mang Berting ng mga matang napakamatalino. Bakit mo kami tinutulungan? Ito ang tanong na nagkakahalaga ng 1 milyon. At si Mang Berting ay walang sagot na maibibigay. Hindi pa. Dahil ito ang tama. Walang ginagawa ang sinuman para lang ito ang tama.
Palaging may dahilan, Sofia. Malumanay na saway ni Maring. Hindi, ayos lang. Lumuhod din si Mang Berting, naging kasing taas niya. Tama ka. May mga dahilan ako at balang araw kung hahayaan mo ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ngunit sa ngayon, maaari mong pagtiwalaan na gusto ko lang tumulong. Matagal siyang tiningnan ni Sofia. Nagtiwala ang nanay ko sa iyo. Nag-alinlangan si Maring. Nakita ni Mang Berting ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ang tanong ay hindi kung nagtiwala siya kay Mang Berting na bayaran ang operasyon. Ito ay kung nagtiwala siya kay Mang Berting na manatili, na hindi nasirain pa ang ibang mga puso. Natututo akong magtiwala ulit, sabi ni Maring sa huli. Hindi iyon isang oo, ngunit hindi rin isang hindi. Inabot ng ilang oras ang mga pag-aaral, echocardiogram, x-ray, pagsusuri sa dugo. Matapang si Sofia. Hindi siya umiyak kahit isang beses, bagaman nakita ni Mang Berting kung paano niya pinipisil ang kanyang mga kamao kapag sinundot siya ng mga karayom. Pagkatapos nila ay gabi na. Pagod na pagod si Sofia. Nakatulog siya sa sasakyan pabalik. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ng kanyang ina. Salamat, bulong ni Maring sa dilim. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Oo, kailangan ko. Dahil sa kabila ng lahat ay lumitaw ka ng higit ka naming kailangan. 17 taon huli. Mas mabuti ng huli kaysa hinding-hindi. Hindi sigurado si Mang Berting kung naniwala siya doon, ngunit hindi siya nagtalo. Nang makarating sila sa nayon, hating gabi na, binuhat ni Mang Berting si Sofia sa loob. Nagising ang bata sa kalagitnaan. Papa, bulong niya na natutulog pa rin. Huminto ang mundo ni Mang Berting. Nasa bahay ka na, anak. Mabilis na sabi ni Maring. Kinuha si Sofia mula sa kanyang mga braso, ngunit huli na. Narinig ni Mang Berting ang salitang iyon, ang hindi malay na pagnanais. Ganap na iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Na-realize niya ang sinabi niya. Namula ang kanyang mukha. Paumanhin, nananaginip lang ako. Ayos lang, sabi ni Mang Berting. Bagaman pakiramdam niya ay may humigpit sa kanyang puso. Hindi ayos. Dumaloy ang luha sa pisngi ni Sofia ngayon. Hindi ikaw? Tumakbo siya sa loob patungo sa kanyang silid. Sinundan siya ni Maring. Nanatili si Mang Berting sa beranda mag-isa. Nakikinig sa mahinang hikbi ng isang bata na namimiss ang kanyang ama, isang ama na hindi siya. Lumitaw si Aling Rosa sa kanyang beranda. Narinig ko ang tungkol sa ospital. Kamusta siya? Masama. Kailangan niya ng operasyon sa loob ng 2 linggo. At magbabayad ka? Oo. At pagkatapos? Pagkatapos ng ano? Pagkatapos mong iligtas ang kanyang buhay, ano ang susunod? Sasabihin mo ba ang totoo? Umaasa ka ba na tatawagin kanyang papa? Umupo si Mang Berting sa mga hagdan, inilibing ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Hindi ko alam ang gagawin. Gawin mo ng tama. Sa isang beses sa iyong buhay, gawin mo ang tama. Pumasok si Aling Rosa sa kanyang bahay, ngunit bago isara ang pinto ay idinagdag niya, at basahin mo ang sulat ni Cardo. Baka siya ang may sagot na hinahanap mo. Tiningnan ni Mang Berting ang sobre na inilagay niya sa kanyang bulsa, ang sulat ng isang patay na lalaki. Isang lalaking alam kung paano magmahal nang si Mang Berting ay alam lamang kung paano tumakas. Binuksan niya ito na nanginginig ang mga kamay. Ang mga unang salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Berting, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka na sa wakas. Mabuti, dahil may isang bagay na hindi kailanman sinabi sa iyo ni Maring. Isang bagay na tanging ako lang ang nakakaalam at ngayon ay kailangan mo ring malaman. Binasa ni Mang Berting at sa bawat salita ay bahagyang gumuho ang kanyang mundo dahil ang isinulat ni Cardo ay magpapabago ng lahat, ganap na lahat. Kung gusto mong malaman kung paano magtatapos ang kahanga-hangang kwentong ito, mag-subscribe ngayon. Huwag palampasin ang wakas. Nanginginig ang sulat sa mga kamay ni Mang Berting. Ang mga salita ni Cardo ay nakasulat ng malinaw, dahan-dahan, na parang kinuha niya ang kanyang oras, na parang alam niyang mahalaga ang bawat salita. Berting, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay bumalik ka na sa wakas. Mabuti, dahil may isang bagay na hindi kailanman sinabi sa iyo ni Maring. Isang bagay na tanging ako lang ang nakakaalam at ngayon ay kailangan mo ring malaman. Ang sanggol na nawala ni Maring, ang kambal ni Sofia, ay hindi namatay dahil sa stress. Namatay ito dahil sinubukan ni Maring na tapusin ang kanyang buhay. 2 linggo pagkatapos mong umalis, nang matuklasan niyang buntis siya, uminom siya ng tableta. Hindi marami, sapat para matulog magpakailanman, sapat para hindi na magising sa sakit. Nakita siya ng kanyang kapitbahay. Tumawag sila ng ambulansya. Nailigtas ng mga doktor si Maring at isa sa mga sanggol, ngunit hindi nabuhay ang isa pa. Nang makilala ko si Maring,
3 taon na ang nakakaraan, dala pa rin niya ang sisihin na iyon. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng iyong anak. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili sa pagiging napakahina, sa pagpili ng pagtakas sa halip na lumaban. Inabot niya ng mga taon para patawarin ang kanyang sarili. Mga taon para tanggapin na karapat-dapat si Sofia ng isang ina na hindi nabubuhay sa nakaraan. Sinasabi ko ito sa iyo hindi para husgahan mo siya, kundi para maintindihan mo kung gaano kalaking sakit ang dulot mo sa kanya, kung gaano mo siya winasak. Kung bumalik ka, kung binabasa mo ito ay dahil gusto mong maging bahagi ng kanilang buhay. Mabuti, ngunit kailangan mong malaman ang buong katotohanan. Kailangan mong maintindihan na ang iyong mga desisyon ay may mga kahihinatnan na halos pumatay sa babaeng minahal mo. Alagaan mo sila, Berting. Alagaan mo si Sofia. Alagaan mo si Maring. Hindi tulad ng ginawa ko, kundi tulad ng dapat mong ginawa mula sa simula. Nang may paggalang, Cardo. Binasa ni Mang Berting ang sulat ng 3 beses. Bawat beses ay mas malalim ang paghiwa ng mga salita. Sinubukan ni Maring na mamatay dahil sa kanya. Naging napakawalang pag-asa niya, napakasira, na pinili niya ang pagkalimot. Tumayo siya at naglakad. Hindi niya alam kung saan. Ang kanyang mga paa ay gumalaw lang. Natapos siya sa simbahan ng nayon. Sarado sa oras na ito. Umupo siya sa mga hagdan. Halos pinatay ko siya. Bulong niya sa gabi at hinding-hindi ko nalaman. Paano ko siya titingnan sa mata na alam ito? Paano ako magpapanggap na karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon kung ang una ay halos sumira sa kanya ng lubusan? Tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang assistant iyon. Sir Berting, nag-aalala ang mga investor. Kailangan ng proyekto ng Riverside ang iyong pag-apruba. Kung hindi ka pipirma bago Biyernes, mawawala ang kontrata. Hayaan mo na silang mawala. Ano? Sabi ko hayaan mo na silang mawala o hayaan mong iba ang pumirma. Hindi ako pupunta doon. Pero sir, 20 milyong piso iyan. Wala akong pakialam. Ibinaba niya ang telepono. Pinatay niya ang telepono. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, wala nang mahalaga ang pera. Sa bukang liwayway ay kumatok siya sa pintuan ni Maring. Binuksan niya ito na may namamagang mata. Hindi rin siya nakatulog. Anong ginagawa mo rito ng napakaaga? Binasa ko ang sulat ni Cardo na wala ang kulay sa mukha ni Maring. Anong sulat? Ang iniwan niya. Ang ibibigay sana sa iyo ni Aling Rosa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Maring, pakiusap. Huwag nang magsinungaling. Umurong siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala kang karapatang basahin ang sulat na iyon. Alam ko at paumanhin, ngunit binasa ko. At ngayon alam ko ang ginawa mo. Bumagsak si Maring sa isang upuan. Inilibing niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ayoko na malaman mo. Bakit? Dahil kinakahiya ko ang aking sarili bawat araw ng aking buhay. Kinakahiya ko ang pagiging napakahina. Lumuhod si Mang Berting sa harap niya. Hindi ka mahina. Sirang-sira ka at sinira kita. Hindi. Inangat ni Maring ang kanyang tingin. Ako ang uminom ng mga tabletang iyon. Ako ang pumili na sumuko. Hindi iyon ang kasalanan mo. Oo, kasalanan ko. Lahat ay kasalanan ko. Hindi mo ako pinilit na gumawa ng anuman. Hindi ko lang kinaya ang sakit. Alam ba ni Sofia, Diyos ko, hindi at hinding-hindi niya malalaman. Puno ng takot ang boses ni Maring. Ipanatag mo ako na hinding-hindi mo sasabihin sa kanya. Pinangako ko sa iyo. Bakit ka na parito para sabihin sa akin na binasa mo ang sulat? Umupo si Mang Berting sa sahig sa harap niya. Dahil kailangan kong malaman mo na naiintindihan ko, na hindi kita hinuhusgahan, na hinahangaan ko ang iyong lakas sa pagpapatuloy. Hindi ako nakakaramdam ng lakas. Pero malakas ka. Tingnan mo lahat ng iyong itinayo, mag-isa kasama ang 3 bata, nang walang tulong. Mayroon akong tulong. Si Cardo ay isang mabuting tao. Ngunit hindi nito binabago ang ginawa mo. Nakaligtas ka. Pinalaki mo ang iyong mga anak. Minahal mo sila. Iyan ang lakas. Umiyak si Maring. Hikbi na nagmula sa pinakamalalim. Mga taon ng nakatagong sakit. Hindi alam ni Mang Berting kung maaari niya siyang yakapin. Kung mayroon siyang. Yumuko siya sa kanya at niyakap niya ito habang umiiyak. Ililigtas ko siya. Bulong niya. Si Sofia, gagawin ko ang lahat ng kinakailangan. Alam ko. At pagkatapos, kung hahayaan mo ako, gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagbabayad sa loob ng 15 taon na ito. Hindi mo mababayaran ang nawalang oras. Kung gayon, lilikha ako ng bagong oras, mas magagandang alaala. Kumalas si Maring, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang mga resulta ng pag-aaral ay darating ngayong araw. Tatawag ang doktor at kung sasabihin niyang walang oras,
na kailangan ng operasyon kaagad kung gayon ay mas maaga. Maring, kailangan kong sabihin ang totoo kay Sofia bago ang operasyon. Bakit? Dahil kung may masamang mangyari. Hindi natapos ni Mang Berting ang pangungusap. Walang masamang mangyayari, ngunit kung may masamang mangyari, karapat-dapat siyang malaman na minahal siya ng kanyang ama, na palagi siyang minahal kahit na hindi niya alam na nag-exist siya. Ipinikit ni Maring ang kanyang mga mata. Bigyan mo siya ng isa pang araw para maging normal na bata, bago magbago ang kanyang mundo magpakailanman. Sige, isang araw. Tumunog ang telepono ni Maring. Ang ospital iyon, oo. Nanginginig ang kanyang boses. Nakinig siya. Namutla ang kanyang mukha. Naiintindihan ko. Oo, pupunta kami doon. Ibinaba niya ang telepono. Tiningnan niya si Mang Berting na may mga matang puno ng takot. Mas masama ang mga resulta kaysa sa inaasahan nila. Gusto nila ang operasyon bukas ng umaga. Kung maghihintay pa tayo, masyadong mataas ang panganib. Bukas, kailangan nating nasa ospital ng alas 6 ng umaga, isang araw. Mayroon silang isang araw para maghanda, isang araw para malaman ni Sofia ang totoo. Isang araw para maging ama si Mang Berting sa unang pagkakataon. Sasabihin ko sa kanya ngayon, sabi ni Mang Berting, ngayong gabi. Sigurado ka? Hindi. Ngunit ito ang tama. Tumango si Maring, tumayo at naglakad patungo sa silid kung saan natutulog ang mga bata. Kung gayon maghanda ka, dahil kapag sinabi mo ang lahat, magbabago ang lahat para sa ating lahat. Ginugol ni Mang Berting ang araw sa paghahanda. Tumawag sa ospital, nagbayad ng maaga, sinigurado na mayroon silang pinakamahusay na siruhano, pinakamahusay na nurse, pinakamahusay na kagamitan. Tumawag siya sa kanyang abogado, binago ang kanyang testamento. Kung may mangyari sa kanya, lahat ay mapupunta kay Maring at sa mga bata. Tumawag siya sa kanyang ina na hindi niya kinausap ng ilang buwan. Nanay, may anak ako. Ano? Isang anak na 12 taong gulang at bukas ay ooperahan siya sa puso. Umiyak ang kanyang ina. Ipinangako niya sa kanya ang mga bagay na hindi siya sigurado na kayang tuparin, ngunit ibinigay niya ang kanyang pagpapala. Alas 6 ng gabi ay bumalik siya sa bahay ni Maring. Mag-isa si Sofia sa bakuran. Nakatingin sa paglubog ng araw, umupo siya sa tabi niya. Natatakot ka ba bukas? Oo, ako rin. Bakit ka matatakot? Huminga ng malalim si Mang Berting. Ito na ang oras. Dahil mahalaga ka sa akin, Sofia, higit sa iyong inaakala. Halos hindi mo ako kilala. Hindi iyon totoo. Tiningnan siya ni Sofia. Ang mga matang iyon na kamukha ng sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Mang Berting sa bahay. Si Maring ay nasa bintana. Tumango siya na nagbibigay permiso. Sofia, may kailangan akong sabihin sa iyo. Isang bagay na dapat mo nang nalaman matagal na. Nagmatigas ang bata. Ano? Nakilala ko ang nanay mo matagal na ang nakakaraan. Bago ka pa ipanganak, kami ay kasal. Ikaw, tumayo si Sofia ng biglaan. Ikaw ang umalis? Oo. Ang nagpabaya sa kanya? Oo. Ang nagpaiyak sa kanya gabi-gabi na naririnig ko. Bawat salita ay bala, ngunit tinanggap ni Mang Berting ang lahat. Oo. At ngayon ay bumalik ka para maglaro ng bayani? Hindi. Naparito ako para sabihin ang totoo. Anong totoo? Tumayo si Mang Berting, tiningnan ang matapang at sirang batang ito na ikaw ang anak ko, Sofia. Ako ang tatay mo. Huminto ang mundo. Tumigil ang hangin sa pag-ihip. Tumigil ang mga ibon sa pag-awit. Tiningnan siya ni Sofia. Pagkatapos ay tumingin sa bahay kung saan lumabas si Maring sa beranda. Nanay. Maliit ang kanyang boses. Takot. Tumango si Maring, may luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Totoo, anak. Tiningnan ni Sofia si Mang Berting, si Maring. Bumalik kay Mang Berting. At pagkatapos ay tumakbo hindi sa kanila, kundi palayo, patungo sa bukid, patungo sa anumang lugar na hindi rito. Sinimulan ni Mang Berting na sundan siya, ngunit pinigilan siya ni Maring. Hayaan mo siya, kailangan niyang iproseso. At kung hindi siya bumalik, babalik siya. Palagi siyang bumabalik. Naghintay sila ng 1 oras, 2. Nang bumalik si Sofia, pula ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang mukha. Iiwan mo ba ako ulit? Tanong niya kay Mang Berting. Hindi. Paano ko malalaman? Hindi mo malalaman. Maaari mo lang akong bigyan ng pagkakataong patunayan. Tiningnan siya ni Sofia ng matagal. Sige, pero kung iwan mo ako, kung iwan mo kami, hinding-hindi kita patatawarin, hindi kita iiwan. Pumasok siya sa bahay na iniwan si Mang Berting at Maring sa katahimikan ng gabi. Alam na niya, sabi ni Maring. Oh, at ngayon ano? Ngayon, ililigtas natin siya. Bukas ang operasyon.
Ang sandali na magpapasiya kung magkakaroon si Mang Berting ng pagkakataong maging ama o kung mawawala niya ang lahat bago magsimula. Alas 5 ng umaga. Tahimik ang bahay. Hindi natulog si Mang Berting. Nanatili siya sa kanyang sasakyan buong gabi na nagbabantay, sinisigurado na walang masamang mangyayari bago sumikat ang araw. Alas 10 kumindi ang mga ilaw ng bahay. Si Maring ang unang lumabas, pagkatapos ay si Sofia. Ang bata ay may dalang maliit na bag. Naglakad siya na parang papunta sa eskwelahan, na parang isang normal na araw ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukuwento ng ibang istorya. Takot. Napakaraming takot. Handa ka na? Tanong ni Mang Berting. Tumango si Sofia. Hindi pa siya nagsasalita mula kagabi. Mula nang malaman niya ang totoo, lumabas si Aling Rosa para magpaalam. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko. Magiging ayos ka. At kung hindi, wag mong sabihin iyan. Pero kung hindi ako magising? Tiningnan ni Aling Rosa si Mang Berting ng mga matang nagsasabing, ito ang kasalanan mo, ayusin mo. Magigising ka, sabi ni Mang Berting, pangako. Hindi mo kayang ipangako iyan. Tama ka, pero nandoon ako sa lahat ng oras at kapag nagising ka, hihintayin kita. Tahimik ang biyahe. Tumingin si Sofia sa bintana. Hawak ni Maring ang kanyang kamay. Nagmamaneho si Mang Berting ng napakabilis, pagkatapos ay napakabagal. Hindi niya alam kung paano hawakan ang takot na ito. Sa ospital ay sinalubong siya ng isang kumpletong pangkat. Mga nurse, mga doktor, napakabilis ng lahat. Sir Berting, salamat sa maagang pagdating. Kailangan mong pirmahan ang mga dokumentong ito. Binasa ni Mang Berting. Mga panganib, komplikasyon, posibilidad ng kamatayan. Pinirmahan niya ng nanginginig ang kamay. Ginang Martinez, kailangan mo ring pirmahan. Kinuha ni Maring ang panulat, tumigil. At kung mali ang desisyon ko, hindi mo gagawin, sabi ni Mang Berting. Paano mo nalaman? Dahil ikaw ang kanyang ina, at ang mga ina ay palaging nakakaalam. Tumango si Maring. May mga luha. Dinala nila si Sofia sa isang preparation room. Nilagyan siya ng gown, nilagyan ng IV. Hindi umiyak ang bata, ngunit mahigpit niyang pinisil ang kamay ng kanyang ina na namuti ang kanyang mga buko. Nanay, kung hindi ako magising, huwag mong sabihin iyan, pero kung hindi ako magising, alagaan mo ang aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila na mahal ko sila. Ikaw mismo ang magsasabi niyan. At nanay, patawarin mo ako. Bakit? Dahil sa hindi ako naging sapat, sa paggastos ng sobrang pera ninyo, sa pagiging dahilan kung bakit ka palaging malungkot. Nabasag si Maring, niyakap ang kanyang anak ng buong puso. Ikaw ang dahilan kung bakit ako buhay pa. Ikaw ang lahat sa akin. Hinding-hindi mo iisipin na hindi ka sapat. Pinagmamasdan ni Mang Berting mula sa pinto ang sandaling ito. Ang pagmamahal na ito ang nawala sa kanya. Pumasok ang anesthesiologist. Oras na. Hindi. Niyakap ni Maring si Sofia. Bigyan mo ako ng isa pang minuto. Ginang, kailangan nating magsimula. 1 minuto, pakiusap. Tumango ang doktor. Lumabas. Hinalikan ni Maring ang noo ni Sofia, ang kanyang pisngi, ang kanyang mga kamay. Ikaw ang aking mandirigma, aking ilaw, aking dahilan ng pamumuhay. Mahal kita, nanay. Mas mahal kita. Lumapit si Mang Berting. Tiningnan siya ni Sofia. Malamig ang kanyang boses. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong bigla lang akong lumitaw, ngunit maaari ba kitang yakapin? Tiningnan siya ni Sofia sa loob ng tila walang hanggan. Sa huli ay tumango. Niyakap siya ni Mang Berting at naramdaman na may nasira sa kanyang dibdib. Ang batang ito, ang kanyang anak, marupok at malakas sa parehong oras. Kapag nagising ka, bulong niya, nandoon ako, at bawat araw pagkatapos niyan, pangako. Ipinangako mo na sa akin na hindi mo iiwan si nanay, at ginawa mo, hindi na iyon mangyayari ulit. Ang mga salita ay walang kahulugan, alam ko, kaya ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aksyon bawat araw. Kumalas si Sofia, tiningnan ang kanyang ina, pagkatapos ay si Mang Berting. Sige, maaari ninyo akong patunayan. Dinala nila siya sa mga puting pasilyo, patungo sa mga pintuan na nagsasabing operasyon para sa mga autorisadong tauhan lamang. Bumagsak si Maring. Niyakap siya ni Mang Berting. Mawawala siya sa atin, hikbi niya. Mawawala ko ang aking anak. Hindi, malakas siya, tulad mo. At kung hindi sapat, kailangan. Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahaba sa buhay ni Mang Berting. Umupo sila sa waiting area. Nagdarasal si Maring. Si Mang Berting ay nakatingin lang sa orasan. Tick, tock. Bawat segundo ay walang hanggan. Sa 3
3 oras, lumabas ang isang nurse. Pamilya ni Sofia Martinez? Oo. Biglang tumayo si Maring. May mga komplikasyon. Malaki ang nawawalang dugo. Kailangan natin ng donor. Ngayon, tumakbo si Mang Berting sa likod ng nurse. Dinala siya sa isang silid. Mabilis na kinuha ang kanyang dugo, mahusay. Ayos ba siya? Tanong niya. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila. Hindi iyon sagot, iyon ay isang pag-iwas. Bumalik siya sa waiting area. Nahihilo, mahina. Nakita siya ni Maring at tumakbo sa kanya. Ano ang nangyari? Komplikasyon. Kailangan ng dugo. Diyos ko. Umupo sila. Naghintay. Ika-4 na oras. Ika-5 oras. Sa wakas ay bumukas ang mga pintuan. Lumabas si Dr. Reyes. May dugo ang kanyang bata. Mukha siyang pagod. Hindi makahinga si Maring. Siya. Inalis ng doktor ang kanyang maskara. Matagumpay ang operasyon. Bumagsak si Maring. Niyakap siya ni Mang Berting habang humihigbi siya sa ginhawa. Ngunit, patuloy ng doktor, ang susunod na 24 na oras ay kritikal. Malaki ang pinagdaanan ng kanyang katawan. Malaki ang nawalang dugo. Kung malalampasan niya ang gabing ito, magiging ayos siya. Maaari ba namin siyang makita? Nasa recovery siya. Sa loob ng 1 oras ay makikita ninyo siya, ngunit ilang minuto lamang. Umalis sila ng dahan-dahan na parang ang pag-alis sa silid ay ang pag-iwan sa kanya. Sa waiting area, umupo si Maring, pagod na pagod. Sira. Salamat, sabi niya. Bakit? Dahil sa iyong dugo, sa pera, sa pagiging narito. Hindi mo kailangang pasalamatan ako sa paggawa ng dapat kong ginawa mula sa simula, ngunit ginagawa mo ngayon. Mahalaga iyon. Umupo si Mang Berting sa tabi niya. Maring, kailangan kong tanungin ka ng isang bagay. Ano? Ang sulat ni Cardo nang sabihin niyang sinubukan mong. Na uminom ka ng tableta. Naisip mo ba ulit na gawin iyon? Tiningnan niya siya na nagulat sa tanong. Hindi, kailanman. May mga madilim na panahon nang mamatay si Cardo nang wala akong pera para sa pagkain. Ngunit hindi ko na kailanman naisip iyon. Bakit? Dahil sa kanya. Tumingin si Maring sa silid kung saan natutulog si Sofia. Dahil iniligtas niya ako tulad ng pagliligtas ko sa kanya. Tumango si Mang Berting. Naiintindihan niya. Ikaw, tanong ni Maring. Naisip mo ba kailanman na hindi? Sa ganoong paraan. Ngunit may mga gabi na gusto kong hindi na magising. Mga gabi na napakalaki ng kawalan na hindi ko alam kung paano magpatuloy. At ano ang pumigil sa iyo? Ang hangal na pag-asa na balang araw ay maaayos ko ang nasira ko. At sa tingin mo ba ay maaayos mo? Hindi ko alam, ngunit susubukan ko bawat araw sa natitirang bahagi ng aking buhay. Inilagay ni Maring ang kanyang ulo sa balikat ni Mang Berting na pagod na pagod. Sige, maaari mong subukan. Nandoon sila, 2 sirang tao na sinusubukang gumaling, pinag-isa ng isang bata na lumalaban para sa kanyang buhay sa katabing silid. Lumipas ang mga oras, lumubog ang gabi, patuloy na tumutunog ang mga monitor, patuloy na gumagana ang respirator, at patuloy na lumalaban si Sofia dahil siya ay isang mandirigma tulad ng kanyang ina, tulad ng dapat na kanyang ama. At bukas kapag nagising siya, lahat ay magiging iba o lahat ay magtatapos. Araw 2 sa ospital. Nanatiling nakakonekta si Sofia sa mga makina, ngunit ang kanyang mga vital signs ay stable, malakas. Lumalaban siya, sabi ni Dr. Reyes sa kanyang pagbisita sa umaga. Maganda ang reaksyon ng kanyang katawan. Umiyak si Maring sa ginhawa. Nakatingin lang si Mang Berting sa kanyang anak na namangha sa kanyang lakas. Kailan siya magigising? Tanong niya. Sa lalong madaling panahon, marahil ngayon, marahil bukas. Ang kanyang katawan ang magpapasya. Nang umalis ang doktor, napansin ni Mang Berting na kakaiba ang tingin ni Maring sa kanya. Ano ang nangyayari? Kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Ngayon, bago siya magising, bago pa huli ang lahat. Naramdaman ni Mang Berting ang bigat sa dibdib. Napakarami ng pagbubunyag, napakaraming sikreto. Ano pa kaya ang maaaring mayroon? Sige, sabihin mo. Tumingin si Maring sa pintuan. Sinigurado niyang sila lang ang magkasama, ang ibang mga bata, si Diego at Mateo. Ano ang nangyayari sa kanila? Hindi sila kay Cardo. Kumunot ang noo ni Mang Berting. Hindi ko maintindihan. Sabi mo mga anak niya sila. Sabi ko, si Cardo ang kanilang ama at siya nga sa lahat ng paraan na mahalaga. Ngunit biolohikal. Nagsimulang umikot ang mundo ni Mang Berting. Hindi. Oo, hindi posible. Posible. Tumayo si Mang Berting. Naglakad patungo sa bintana. Kailangan niya ng hangin, espasyo, isang bagay. Sinasabi mo na 3 silang sa iyo. Ang mga salita ay lumabas na parang bulong. Sofia, Diego, Mateo,
Tatlo sila. Paano? Pinunasan ni Maring ang mga luha na dumadaloy na. Pagkatapos ipanganak si Sofia, pagkatapos siyang mabuhay, sumumpa akong hinding-hindi na kita hahanapin ulit. Sinara ko na ang kabanatang iyon, ngunit 2 taon pagkatapos ay pumunta ako sa Maynila para maghanap ng mas magandang trabaho, isang bagay na magbibigay sa akin ng mas magandang buhay para kay Sofia. Isang araw nakita-kita sa isang cafe na may kasamang babae na tumatawa, masaya, na parang hindi kami kailanman nag-exist. Ipinikit ni Mang Berting ang kanyang mga mata. Naalala niya ang panahong iyon, ang mga babae, ang mga party, sinusubukang punan ang kawalan ng anumang makapagpapalibang sa kanya. Hindi ako pumunta para kausapin ka, pinanood lang kita. At ngayong gabi sa hotel kung saan ako nanatili, umiyak ako. Umiyak ako para sa lahat ng nawala sa akin, para sa lahat ng pinili mo sa amin. Maring, hayaan mo akong tapusin. Matatag ang kanyang boses. Kinabukasan ay bumalik ako sa Nayon at naroon si Cardo sa bus stop na naghihintay sa akin. Pinuntahan niya ako dahil sinabi sa kanya ni Aling Rosa na pumunta ako sa Maynila. Alam niya kung bakit ka pumunta. Alam niyang kailangan kong isara ang kabanatang iyon. Dinala niya ako sa kanyang bahay. Ginawa ako ng kape. Hinayaan akong umiyak. At ngayong gabi ay kailangan kong makaramdam ng buhay. Kailangan kong kalimutan. Si Cardo ay mabait, pasensyoso, at nangyari ito. Hinigpitan ni Mang Berting ang kanyang mga kamao. Wala siyang karapatang makaramdam ng selos. Ngunit naramdaman niya ito. Nabuntis ako ngayong gabi ng kambal ulit. Si Diego at Mateo. Kung gayon kay Cardo sila, hindi ba? Umiling si Maring. Sinabi ng mga doktor na imposible na nabuntis ako bago ang gabing iyon, hindi bababa sa 2 linggo bago. Dahan-dahang lumiko si Mang Berting. 2 linggo bago? Oo. Pero ikaw at ako, matagal na tayong hindi. Maring, alalahanin mo ang huling araw, bago ka umalis, ang umaga bago ka sumakay sa eroplanong iyon. Naalala ni Mang Berting kung paano niya hindi naaalala. Nagmamahalan sila ng dahan-dahan. Masakit. Alam na iyon ay paalam. Iyon ay 15 taon na ang nakakaraan. 15 na taon at kalahati nang nabuntis ako ng kambal. Hindi nagtugma ang mga numero sa isip ni Mang Berting. Hindi posible. Halos 2 taong gulang na si Sofia noon. Tama. At gumagamit ako ng proteksyon mula nang ipanganak siya. Pildoras, lahat, dahil hindi ko kayang ipagsapalaran ang isa pang pagbubuntis. Kung gayon, paano? Sinabi ng mga doktor na ito ay isang napakabihirang kaso, viable sperm, na nanatiling dormant o isang cryptic pregnancy na hindi natukoy. Isang medikal na imposibleng bagay, ngunit hindi imposible. Umupo si Mang Berting. Hindi kaya ng kanyang mga binti na suportahan siya. Sinasabi mo na sa ilang paraan, mga taon na ang nakakaraan, nabuntis ka sa akin. Gumawa ng mga pagsusuri ang mga doktor pagkatapos nilang ipanganak, mga pagsusuri sa DNA. Dahil kailangan malaman ni Cardo, karapat-dapat malaman kung sa kanya sila. At ano ang sinabi ng mga pagsusuri? Na biolohikal ay hindi sila kay Cardo. Iminungkahi ng doktor na marahil ay may ibang tao, ngunit sumumpa ako na ikaw lang ang kasama ko, na si Cardo ang una pagkatapos mo. Kung gayon, mali ang mga pagsusuri. Iyon ang akala ko sa loob ng maraming taon. Naniwala ako hanggang 6 na buwan na ang nakakaraan, nang kailangan ni Sofia ang operasyon at ginawaan siya ng malawakang pagsusuri sa dugo na nakahanap ng isang bihirang genetic marker, napakabihira, 1 sa 1,000,000. Sinabi ng doktor na kung ang kanyang mga kapatid ay nagbahagi ng marker na iyon, ibig sabihin ay tiyak na mayroon silang parehong biolohikal na ama. Nakikita ni Mang Berting kung saan ito patungo. At pinasuri ko sina Diego at Mateo, nang hindi sinasabi kanino man, kailangan kong malaman. Kumuha si Maring ng isang sobre mula sa kanyang bag. Ang mga resulta ay dumating 1 araw bago ka lumitaw. Ibinigay niya ang sobre. Binuksan ni Mang Berting nang nanginginig ang mga kamay. Ang 3 bata, si Sofia, Diego, Mateo, lahat ay nagbahagi ng parehong genetic marker, R. Lahat sila ay sa akin? Oo. Lahat sila? Oo. Tiningnan ni Mang Berting si Sofia sa kama. Pagkatapos ay naisip ang 2 bata sa bahay kasama si Aling Rosa, ang kanyang mga anak, silang lahat. Alam ni Cardo, sa huli. Oo. Sinabi ko sa kanya nang kumpirmahin ng mga resulta ang kanyang pinaghihinalaan, 1 linggo bago siya mamatay. At ano ang sinabi niya? Sinabi niya na hindi mahalaga, na pinalaki niya sila, na siya ang kanilang ama, na hindi tinutukoy ng DNA ang pagmamahal. Naramdaman ni Mang Berting ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. Mas mabuting tao siya kaysa sa akin. Hindi mo alam, hindi mo pa sinubukan. Pinalaki ko sila sa loob ng maraming taon,
Alam na hindi sila sa kanya, alam na sila ay sa iyo, pagtatama ni Maring, at pinipili pa ring mahalin sila. Bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Dahil kung may mangyari kay Sofia, kung hindi siya magising, kailangan mong malaman na mayroon kang 2 anak pa na nangangailangan sa iyo. Nakarapat-dapat makilala ang kanilang ama, ngunit naniniwala sila na si Cardo ang kanilang ama at siya nga. Ngunit ikaw rin, ang 2 ay maaaring totoo. Naglakad si Mang Berting patungo sa kama ni Sofia, hinawakan ang kanyang kamay. Mayroon akong 3 anak. Oo, at wala ako para sa lahat sila. Ngunit narito ka na ngayon. Sapat na. Hindi ko alam, ngunit ito ay isang simula. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse. May 2 bata sa reception. Sabi nila ay mga kapatid sila ng pasyente. Dinala sila ng isang ginang na nagngangalang Aling Rosa. Tiningnan ni Maring si Mang Berting na may takot. Hindi sila maaaring iwanan mag-isa. Siguro dinala sila ni Aling Rosa. Gusto mong umalis sila? Hindi, pero paano ko ipapaliwanag sa kanila? Paano ko sasabihin sa kanila na ang lalaking narito ay, hindi pa tayo magsasabi ng anuman. Kaibigan lang ako na tumulong, wala nang iba. Sigurado ka? Hindi, pero hindi ko na sila guguluhin pa sa gitna nito. Bumaba sila sa reception. Naghintay si Diego at Mateo kasama si Aling Rosa. Pula ang kanilang mga mata mula sa pag-iyak. Sofia, ayos lang ba? Tanong ni Diego. Mas mabuti na siya, sabi ni Maring na niyakap sila. Lumalaban siya. Si Mateo, ang pinakabata, ay tumingin kay Mang Berting. Ikaw ang mayamang Ginoo? Lumuhod si Mang Berting. Ang pangalan ko ay Berting. Kaibigan ako ng nanay mo. Ikaw ang nagligtas kay Sofia? Ang mga doktor ang nagligtas sa kanya. Tumulong lang ako. Salamat. Niyakap siya ng bata simple, inosente, nang hindi alam na niyayakap niya ang kanyang ama. Niyakap siya ni Mang Berting. Ang batang ito, ang kanyang anak, na amoy sabon at lupa, na may kanyang mga mata, kanyang ilong. Si Diego, mas reserbado, nagmamasid. Sabi ni Aling Rosa ay mahalaga ka. Hindi kasing halaga ng kayo. Mananatili ka ba? Ito ang tanong na ginawa ng lahat. Ang tanong na hindi pa rin masagot ni Mang Berting ng may katiyakan. Susubukan ko. Ang subukan ay hindi nabibilang. Sabi ng tatay ko, gawin mo o hindi mo. Lahat ay sumipi kay Cardo. Ang multong ito na naging mas mabuting ama ng walang dugo na ibinahagi kaysa kay Mang Berting sa lahat ng kanyang DNA. Tama ka. Kung gayon, mananatili ako. Tumango si Diego, tinatanggap ang pangako, nagtitiwala kung hindi dapat. Dinala nila sila sa cafeteria, bumili ng pagkain, mabilis kumain ang mga bata. Pinag-usapan nila si Sofia, kung gaano nila siya namimiss, kung paano nila inaalagaan ang kanyang walang laman na kama. Pinagmamasdan sila ni Mang Berting, ang mga batang ito, ang kanyang mga anak na may kumpletong buhay na hindi niya kailanman nakilala, mga alaala na hindi niya ibinahagi, mga kwento kung saan siya ay hindi nag-exist. Paano siya makakabawi mula doon? Paano siya magiging ama sa mga bata na mayroon ng isa kahit na ang amang iyon ay patay na? Lumapit sa kanya si Aling Rosa habang dinala ni Maring ang mga bata sa banyo. Alam na niya? Ano? Nasa iyo sila. Nakikita ko kung paano mo sila tinitingnan, sinabi sa akin ni Maring. Sinabi din sa akin ni Cardo bago mamatay. At ano sa tingin mo? Sa tingin ko, hindi ang genetika ang gumagawa ng isang ama, ngunit hindi rin ang pagkawala ang dahilan para huminto ka sa pagiging isa. Tiningnan siya ni Aling Rosa ng diretsyo. Ang mga batang iyon ay nangangailangan ng ama. Kailangan mong maging ama. Ngunit kailangan nila ng oras, kailangan ng lahat. Gaano katagal? Hanggang sa kailanman kinakailangan. Nang bumalik sila sa silid ni Sofia, may nagbago. Iba ang tunog ng mga monitor. Si Dr. Reyes ay naroon na nagsusuri. Ano ang nangyayari? Tumakbo si Maring. Tingnan ninyo. Itinuro ng doktor. Gumalaw ang mga mata ni Sofia sa ilalim ng kanyang mga talukap. Kumukunot ang kanyang mga daliri. Nagigising na siya. Gumalaw ang mga talukap ni Sofia ng 1 beses, 2 beses. Anak ko, nandito ako. Hinawakan ni Maring ang kanyang kamay. Nandito si nanay. Dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata, disoriented, sinusubukang mag-focus. Nanay. Ang kanyang boses ay isang bulong na parang lalamunan dahil sa tubong kakatanggal lamang. Oo anak, nandito ako. Namatay ako? Hindi. Tumawa si Maring sa pagitan ng luha. Buhay ka, lumaban ka, at nanalo ka. Tumingin si Sofia sa paligid, nakita ang mga makina, ang mga kable, pagkatapos ay nakita si Mang Berting. Dumating ka? Sinabi ko sa iyo na nandoon ako. Akala ko nagsinungaling ka. Hindi ako nagsinungaling.
Lumapit sina Diego at Mateo ng dahan-dahan sa kama. Sofia, hinawakan ni Diego ang kanyang kamay ng maingat. Tinatakot mo kami, paumanhin. Hindi ka kailangang humingi ng tawad, sabi ni Mateo na umakyat sa kama ng maingat. Huwag mo nang gawin ulit, ngumiti ng mahina si Sofia. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ina. Gaano katagal? 2 araw. Ngunit nakaraan na iyon, ayos ka na. Masakit, alam ko, ngunit gagaling iyan. Nangako ang doktor. Pumasok si Dr. Reyes, sinuri ang mga vital signs, ngumiti. Ikaw ay isang mandirigma, Sofia. Malakas ang tibok ng iyong puso. Hindi na ako mamamatay? Hindi sa mahabang panahon. Maaari ba akong umuwi? Sa loob ng ilang araw kailangan nating siguraduhin na gumaling ang lahat. Nang umalis ang doktor, tumingin ulit si Sofia kay Mang Berting. Totoo ba ang sinabi mo bago ang operasyon? Anong bahagi? Na ikaw ang tatay ko? Nagulat ang mga bata. Si Maring din. Sofia, hindi ito ang oras. Simula ni Maring. Gusto kong malaman. Halos mamatay ako. Karapat-dapat akong malaman. Tama siya. Lumaban siya para sa kanyang buhay. Karapat-dapat siya sa katotohanan. Oo, sabi ni Mang Berting. Ako ang biolohikal na ama mo. Tiningnan ni Diego si Mang Berting. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, matagal na ang nakakaraan. Bago pa kayo ipanganak, nakilala ko ang nanay ninyo, paliwanag ni Mang Berting ng maingat. At nagmamahalan kami, ngunit nagawa ko ang isang kahila-hilakbot na pagkakamali. Umalis ako ng hindi dapat. At ngayon bumalik ka? Tanong ni Diego na may pagdududa. Oo. Hanggang kailan? Magpakailanman. Iyan ang sinabi ng tatay ng kaibigan kong si Carlo. Umalis siya pagkatapos ng 2 buwan. Ang obserbasyon ng bata ay mas masakit kaysa sa anumang akusasyon ng matanda. Naiintindihan ko na hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi ka dapat. Hindi pa. Si Mateo, ang pinakabata, ay tumingin kay Mang Berting na may mga matang mausisa. Ikaw rin ang tatay ko? Mabilis na sumingit si Maring. Mateo, komplikado. Hindi, putol ni Mang Berting. Nakapagdesisyon na siya. Hindi komplikado. Oo, Mateo, ako rin ang tatay mo. At ni Diego, silang 3. Mukhang tuliro si Diego. Silang 3. Pero ang tatay kong si Cardo. Si Cardo ang ama ninyo sa lahat ng paraan na mahalaga, matatag na sabi ni Mang Berting. Pinalaki niya kayo, minahal niya kayo, tinuruan niya kayo. Ibinahagi ko lang sa inyo ang dugo, ngunit siya ang tunay ninyong ama. Ipinoproseso ni Diego ang impormasyon. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ayoko ng ibang tatay. Gusto ko ang akin. Alam ko. At hinding-hindi ko susubukang palitan siya. Walang sinuman ang makakapalit sa kanya. Kung gayon, ano ka? Walang sagot si Mang Berting. Ano siya? Isang estranghero na may pera, isang amang wala na sinusubukang bumawi, isang sirang lalaki na naghahanap ng kaligtasan. Ako ay isang taong gustong makilala kayo, maging bahagi ng inyong buhay. Tulungan kayo, kung hahayaan ninyo ako. At kung hindi ka namin hahayaan, tanong ni Sofia mula sa kama. Kung gayon ay rerespetuhin ko iyon, ngunit hindi ako susuko. Nandun ako anuman ang mangyari, kahit malayo. Tiningnan siya ni Sofia na tinitimbang. Nagpapa siya. Sige, maaari kang manatili sa ngayon. Salamat. Ngunit mayroon kaming mga patakaran. Ano? Huwag mong paiiyakin si nanay, okay? Huwag kaming pangakuan ng mga bagay na hindi mo kayang tuparin. Naiintindihan? At kung umalis ka ulit, huwag ka nang bumalik. Ang huling patakaran ay mas mabigat kaysa sa 2. Tinatanggap ko. Pinagmamasdan ni Maring. Ang kanyang mukha ay isang halo ng pag-asa at takot. Pag-asa na maaaring magtagumpay ito. Takot na maaaring gumuho ulit ang lahat. Pumasok si Aling Rosa na may dalang pagkain. Tumigil nang makita ang eksena. Ang 3 bata sa paligid ng kama, sina Maring at Mang Berting, sa magkabilang gilid na parang isang pamilya. Nanggugulo ba ako? Hindi, sabi ni Sofia. Tapos na kami mag-usap at nagpasya kaming bigyan siya ng pagkakataon, ngunit isa lang. Tiningnan ni Aling Rosa si Mang Berting. Huwag mong sayangin, hindi ko gagawin. Ang mga sumunod na araw ay isang maingat na sayaw. Bumisita si Mang Berting araw-araw. Nagdala siya ng mga libro, mga laruan, ngunit higit sa lahat nagdala siya ng oras. Umupo siya kasama si Sofia, pinakinggan ang kanyang mga kwento, ang kanyang mga takot, ang kanyang mga pangarap. Nakilala niya si Diego, na mahilig sa mga hayop at nangangarap na maging veterinaryo. Nakilala niya si Mateo, na patuloy na nagdodrawing at nakakakita ng mahika sa lahat ng bagay. At dahan-dahan, napakadahan-dahan, nagsimula silang magtiwala.
Isang linggo pagkatapos ng operasyon, na-discharge si Sofia. Maaari na siyang umuwi. May inihanda si Mang Berting. Sa pahintulot ni Maring, inayos niya ang bahay, hindi sa marangyang paraan, kundi sa praktikal. Isang bagong bubong, kuryente na gumagana, bagong kama para sa mga bata. Nang dumating sila, tumingin si Sofia sa paligid na malaki ang mga mata. Ginawa mo ito? Gusto kong bumalik ka sa isang ligtas na tahanan. Sobrang dami, hindi sapat. Hinding-hindi sapat para mabayaran ang nawalang taon. Ngunit ito ay isang simula. Ineksamin ni Diego ang kanyang bagong kama. Nakahanap si Mateo ng mga bagong gamit sa sining. Umupo lang si Sofia sa inayos na sofa at umiyak. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Mang Berting na nag-aalala. Dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot. Takot sa ano? Nababagsak ang bubong. Na mawawalan ng kuryente. Na hindi tayo magkakaroon ng sapat. Tiningnan siya ni Sofia. Salamat. Ito ang unang pagkakataon na pinasalamatan niya siya sa anumang bagay. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Oo, kailangan ko dahil ito. Ito ay nangangahulugang baka mananatili ka. Mananatili ako. Pangako. Pangako. Ngayong gabi, habang natutulog ang mga bata sa kanilang mga bagong kama, umupo si Maring at Mang Berting sa beranda. Nanalo ka sa kanila, sabi niya. Ayos lang iyon. Oo. Ngunit kinatatakutan din ako. Bakit? Dahil kung aalis ka, kung bibiguin mo sila, mas masakit ang sakit kaysa sa lahat ng nauna. Hindi ako aalis, Maring. Iyan ang sinabi mo dati. Alam ko, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Paano? Dahil ngayon alam ko ang nawala sa akin at hindi ko na ito mawawala ulit. Tiningnan siya ni Maring na naghahanap ng kasinungalingan. Naghahanap ng bitag. Walang nakita. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sa ngayon. Sapat na iyon sa ngayon, ngunit ang hindi alam ng sinuman ay mayroon pa ring mga lihim ang nakaraan. Isa pa, ang pinakamalaki sa lahat. At kapag lumabas ito, magbabago ulit ang lahat, musika. Dahil sa isang maliit na nayon, kung saan kilala ng lahat ang lahat, kung saan ang mga kwento ay ipinapasa sa bawat henerasyon, ang ilang mga lihim ay napakalaki para manatiling nakabaon. At ang lihim na ito ay hindi lamang kinasasangkutan ni Mang Berting at Maring, kundi ang tunay na dahilan kung bakit umalis si Mang Berting, 15 taon na ang nakakaraan. Isang dahilan na maging siya mismo ay hindi lubos na alam. Isang buwan pagkatapos, ang buhay ay nakahanap ng isang marupok na ritmo, bago, ngunit isang ritmo sa huli. Nangupahan si Mang Berting ng isang bahay sa nayon, malapit, ngunit hindi mapanghimasok. Ginugugol niya ang mga hapon kasama ang mga bata, inihahatid sila sa eskwelahan, tumutulong sa takdang aralin. Si Sofia ay gumagaling ng maayos. Malakas ang tibok ng kanyang puso, mas madalang ang bangungot. Nagsimulang tawagin siya ni Diego na Papa Berting sa halip na Ginoo. Gumuhit si Mateo ng isang retrato na itinago ni Mang Berting sa kanyang wallet. Pinagmamasdan ni Maring ang lahat na may pag-iingat na may pag-asa, tulad ng isang nasunog ng napakaraming beses na hindi na nagtitiwala sa apoy kahit na nagbibigay ito ng init. Ngunit isang linggo ng hapon ay nagbago ang lahat, musika. Isang babae ang dumating sa nayon, matanda, elegante, nagmamaneho ng isang mamahaling sasakyan. Nagtanong siya kay Mang Berting. Nakita siya ni Aling Rosa muna. Mayroon sa babae na tila pamilyar. Nakakabahala. Kumatok ang babae sa pintuan ni Mang Berting. Binuksan niya ito at naparalisa. Kumusta anak? Nanay, anong ginagawa mo rito? Naparito ako para makilala ang aking mga apo o balak mong itago sila sa akin magpakailanman. Pinapasok siya ni Mang Berting. Tiningnan siya ng kanyang ina, si Doña Elena, na may halos hindi maitagong pagkabahala. Ang inuupahan na bahay ay simple para sa kanyang pamantayan. Bakit ka talaga naparito? Sinabi sa akin ng kapatid mo ang lahat tungkol sa bata, ang operasyon, ang dalawa pa. Malaki ang bibig ni Julia. Kapatid mo siya. Nag-aalala siya. Umupo si Mang Berting. Napakaraming multo na ang kanyang hinarap. Ang kanyang ina ay isa pa. Ano ang gusto mo? Gusto kong malaman kung bakit mo sinira ang iyong buhay para sa isang babae sa nayon at 3 anak sa labas. Tumusok ang salita. Tumayo si Mang Berting. Umalis ka sa bahay ko. Berting, umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong pag-uusapan. Meron. Tungkol sa 15 taon na ang nakakaraan. Tungkol sa kung bakit ka talaga umalis. Nanatiling tahimik si Mang Berting. Umalis ako dahil mayroon akong oportunidad. Umalis ka dahil pinilit kita. Napuno ng katahimikan ng silid. Ano? Huminga ng malalim si Doña Elena
Inalis ang kanyang mga guwantes ng dahan-dahan. Isang kilos na naalala ni Mang Berting mula sa kanyang pagkabata. Palagi niyang inaalis ang kanyang mga guwantes bago ang mahihirap na usapan. Ang investor, ang nagpondo ng iyong unang proyekto, ay ang tatay mo. Namatay si Papa nang ako ay 10 taong gulang. Hindi, ang iyong tunay na ama, ang lalaking nagbigay sa iyo ng kanyang apelyido na nagpalaki sa iyo. Oo, namatay siya. Tiningnan siya ni Doña Elena ng diretsyo, ngunit ang iyong biolohikal na ama ay buhay at gusto kang makilala. Nanginig ang mundo ni Mang Berting. Anong sinasabi mo? Nagpakasal ako kay Rodrigo Manalo nang mabuntis ako sa iyo. Alam niyang hindi siya ang ama, ngunit minahal niya ako. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang pangalan. Pinalaki ka bilang anak. Hindi. Ang iyong tunay na ama ay si Don Alejandro Ramirez, ang negosyante, ang milyonaryo, ang lalaking lumitaw 15 taon na ang nakaraan na may alok na hindi mo kayang tanggihan. Bumagsak si Mang Berting sa sofa. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Dahil ikakasal ka sa babaeng iyon, mananatili ka sa liblib na nayon na ito. Sasayangin mo ang iyong talento. Magiging masaya ako, pagtatama ni Mang Berting ng may kapaitan. Magiging mahirap ka at sobra akong naghirap para maalis tayo sa kahirapan. Hindi ko hahayaan na bumalik ka doon. Kung gayon, ano ang ginawa mo? Sinabi ko kay Don Alejandro na gusto kang makilala, na gusto mo ang iyong mana. Nagbigay siya ng mga kondisyon. Gusto mo ang pera. Kailangan mong iwanan ang iyong buhay dito, lumipat, magtrabaho sa kanya. Patunayan na karapat-dapat ka. At ikaw ay bata. Ambisyoso nang alukin kita ng pagkakataong makilala ang iyong tunay na ama upang maging bahagi ng kanyang imperyo. Hindi ka nag-iisip ng 2 beses. Sinungaling, nag-alinlangan ako. Si Maring. Si Maring ay isang balakid, kaya sinigurado ko na hindi ka sasama sa kanya. Paano? Ibinaba ni Doña Elena ang kanyang tingin. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mang Berting ang kahihiyan sa kanyang mukha. Sinabi ko kay Don Alejandro na kasal ka, na mayroon kang mga obligasyon. Sinabi niya na hindi mahalaga, na maaari mong dalhin ang iyong asawa. Ngunit ako, ayoko na sirain ng babaeng iyon mula sa nayon ang iyong mga oportunidad. Ano ang ginawa mo, nanay? Sinabi ko sa iyo na ipinagpipilitan ni Don Alejandro na mag-isa ka lang, na iyon ang kanyang kondisyon. At kay Maring ay pinadalhan ko ng sulat. Tumayo si Mang Berting ng biglaan. Anong sulat? Isang sulat mula sa iyo. O iyon ang akala niya, na nagsasabing nakakilala ka ng iba, na mali ang kasal, na huwag ka nang bumalik para hanapin siya. Nagsisinungaling ka. Sana, pero hindi. Kumuha si Doña Elena ng isang lumang papel mula sa kanyang bag. Ito ang kopya na itinago ko. Binasa ito ni Mang Berting. Ang kanyang sulat iyon, o isang perpektong imitasyon. Malupit na salita na hindi niya kailanman isinulat. Mga paalam na hindi niya kailanman binigkas. Nakatanggap nito si Maring? Oo. 3 araw pagkatapos mong umalis, lahat ay nagkakaroon ng kahulugan. Bakit binago ni Maring ang kanyang numero? Bakit hindi niya kailanman hinanap? Bakit nang sa wakas ay sinubukan niyang bumalik, kasama na niya si Cardo? Sinira mo ang buhay ko. Binigyan kita ng mas magandang buhay. Sinira mo ang pamilya ko bago ko pa man magkaroon ng pagkakataong likhain iyon. Binigyan kita ng yaman, tagumpay, lahat ng gusto mo. Gusto ko si Maring, gusto ko ang anak ko, gusto ko ang buhay na itinayo namin. Tumayo si Doña Elena. Masyado kang bata para malaman ang gusto mo. 23 taong gulang ako, sapat para magdesisyon. At tingnan mo ngayon, milyonaryo, matagumpay. Sasabihin mo ba sa akin na nagsisisi ka? Bawat araw ng buhay ko. Bumukas ang pintuan. Si Maring iyon, narinig niya ang lahat mula sa beranda. Totoo, nanginginig ang kanyang boses. Ang sulat? Lumiko si Mang Berting. Hindi ko kailanman isinulat ang sulat na iyon. Ngunit natanggap ko na may sulat mo, pirma mo. Peke ang ginawa ng nanay ko. Tiningnan ni Maring si Doña Elena. Ang mga tao ng sakit ay naging galit. Inalis mo sa akin ang 17 taon kasama ang lalaking minahal ko. Binigyan ko ang aking anak ng kinabukasan. Inalis mo ang kanyang pamilya. Inalis ko ang kahirapan, ang pagkastak. Isang ordinaryong buhay. Lumapit si Maring kay Doña Elena. 2 babae, 2 pananaw sa mundo, 2 ideya ng pag-ibig. Ang anak mo ay may 3 bata na lumaki ng walang ama, na umiyak na nagtataka kung bakit hindi sila sapat para mahalin, na nakita ang kanilang ina na nagtrabaho hanggang sa pagod, na nakaranas ng gutom, kahihiyan, pagpapabaya. Hindi iyon ang kasalanan ko, iyan ang eksaktong kasalanan mo. At ni Berting sa paniniwala sa kanya. Pumagitna si Mang Berting sa kanila.
Maring, hindi ko alam. Alam ko, ngunit hindi ka rin nagtanong, hindi ka lumaban. Akala mo ay kinalimutan kita at nagpatuloy ka. Totoo iyon, masakit na totoo. Naglakad si Doña Elena patungo sa pinto. Naparito ako para imbitahan ka sa bahay, Berting. Ang tatay mong si Don Alejandro ay namatay noong nakaraang buwan. Iniwan niya ang lahat sa iyo, 500 milyong piso. Ngunit kung babalik ka lang sa Maynila, kung babalikan mo ang negosyo, hindi. Ano ang sabi ko? Hindi, kunin mo ang pera. Ibigay mo kay Julia. Ayoko. Berting, isang kayamanan iyon. Dugong marumi iyan, binili ng kasinungalingan. Ayoko niyan. Napakatawa mo. Nagiging ama ako. Isang bagay na hindi mo kailanman itinuro sa akin. Tiningnan siya ni Doña Elena ng matagal. Sa huli ay tumango. Balang araw magsisisi ka. Nagsisisi na ako sa maraming bagay. Ngunit ang desisyong ito ay hindi magiging isa sa mga iyon. Umalis ang kanyang ina na nag-iwan ng katahimikan. Umupo si Maring. Si Mang Berting din. 15 taon. Bulong niya. 15 taon na sinira ng isang kasinungalingan. Paumanhin. Hindi iyon ang kasalanan mo. Hindi. Lubusan. Dapat ay mas lumaban ako. Dapat ay mas maaga akong dumating. Dapat ay... Inilagay ni Maring ang kanyang kamay sa kamay niya. Tapos na iyon. Hindi natin mababago. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Magpapatuloy tayo sa katotohanan. Sa pagkakataong ito, bumukas ang pintuan. Pumasok sina Sofia, Diego at Mateo. Kasama nila si Aling Rosa. Sino ang ginang na iyon? Tanong ni Sofia. Ang nanay ko, sagot ni Mang Berting. Mukha siyang galit. Oo, siya nga. Bakit? Tiningnan ni Mang Berting si Maring. Tumango siya dahil gumawa ako ng desisyon na hindi niya sinasang-ayunan. Anong desisyon? Manatili rito, kasama kayo magpakailanman. Pinag-aralan ni Sofia ang kanyang mukha. Magpakailanman, talaga? Magpakailanman, talaga? At kung bumalik siya? At kung mag-alok siya ng mas maraming pera? Walang sapat na pera sa mundo para ilayo ako sa inyo ulit. Lumapit si Diego ng dahan-dahan. Maaari ka naming tawaging Papa? Huminto ang puso ni Mang Berting. Kung gusto ninyo, ngunit mayroon tayong isa pang Papa, si Cardo, at siya ay palaging magiging Papa ninyo. Walang sinuman ang makakapalit sa kanya, ngunit marahil ay maaari kayong magkaroon ng dalawa, isa sa inyong mga alaala at isa rito. Naisip ni Diego, pagkatapos ay tumango. Sige, Papa Berting. Tumakbo si Mateo para yakapin siya. May papa ulit ako. Nanatili si Sofia sa likod. Pinagmamasdan. Sa huli ay lumapit. Isa pang pagkakataon, sabi niya, ngunit ito na ang huli. Alam ko, huwag mong sayangin. Niyakap niya ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, naramdaman ni Mang Berting na siya ay eksakto kung saan siya nararapat. 6 na buwan pagkatapos. Ang bahay ni Maring ay mayroon na ngayong bagong beranda. Ginawa iyon ni Mang Berting gamit ang kanyang sariling mga kamay. Hindi siya kumuha ng sinuman. Siya mismo ang gumawa. Bawat pako, bawat tabla. Naglalaro ang mga bata sa bakuran. Si Sofia, ganap na gumaling, ay tumatakbo kasama ang kanyang mga kapatid. Napuno ang hangin ng kanyang tawa. Umupo si Mang Berting at Maring nang magkasama na nagmamasid. Masaya? Tanong niya. Higit sa aking karapat-dapat. Lahat tayo ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. At mayroon tayong pangalawang pagkakataon, tiningnan siya ni Maring. May pagmamahal sa kanyang mga mata, ngunit may pag-iingat din, mga peklat na hinding-hindi lubusang mawawala. Tanungin mo ako sa loob ng 1 taon, o sa loob ng 5, o sa loob ng 20, at marahil noon ay mayroon na akong sagot. Sapat na iyon sa ngayon. Natutunan ni Mang Berting na ang pag-ibig ay hindi palaging may garantiya, na ang pamilya ay itinatayo araw-araw. Na ang pagiging ama ay hindi tungkol sa dugo kundi sa presensya at minsan ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang iyong itinayo kundi ang halos nawala mo at ipinaglaban para mabawi. Ang aral, ang kuwentong ito ay nagtuturo sa atin na hinding-hindi huli ang lahat para bumalik sa tahanan, na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi tumutukoy sa ating kinabukasan, na ang tunay na pag-ibig ay nananatili sa oras, sa mga kasinungalingan maging sa pagkawala. Ngunit higit sa lahat ay nagtuturo ito sa atin na ang mga aksyon ay palaging mas malakas kaysa sa mga salita. Nawala ni Mang Berting ang 15 taon, ngunit nakuha niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi dahil sa mayroon siyang pera, kundi dahil sa wakas, ay naintindihan niya kung ano talaga ang mahalaga. Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Pipiliin mo ba ang tagumpay o ang pamilya
ang yaman o ang pag-ibig? Iwanan mo sa mga komento. Kung ang kwentong ito ay nagpakilig sa iyo, ibahagi ito sa isang taong nangangailangan makarinig, isang taong malayo sa tahanan, isang taong nag-iisip na huli na para bumalik. Dahil hinding-hindi huli ang lahat hanggat may buhay, hanggat may pag-ibig, hanggat may tapang na harapin ang ating mga pagkakamali at makipagkasundo sa ating nakaraan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento na tumatagos sa puso. Mga kwento ng pangalawang pagkakataon, ng mga sirang pamilya na muling itinatayo, ng pag-ibig na nakakaligtas sa lahat. Ang susunod na video ay mas magugulat ka pa dahil lahat tayo ay may mga sikreto, lahat tayo ay may daladalang sakit, at lahat tayo ay karapat-dapat sa isang pagkakataon ng kaligtasan. Kita-kita sa susunod na kwento.